Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1171 hanggang 1190. Kabanata 1171. Ang mga alalahanin ni Jasper ay hindi walang dahilan. Kinabukasan pagkatapos ng komperensya, bago opisyal na ipahayag ni Jasper ang pagtatatag ng kanyang bagong kumpanya, ginawa ni Soha ang kanilang paglipat. Gumawa si Soha ng opisyal na anunsyo upang itatag ang Soha Payments, na nakarating sa isang estratehikong kasunduan sa pakikipagtulungan sa tatlong kumpanya ng gaming na Netsi, Ideal World, at Senator. Kasabay nito, naglabas din ng mga pampublikong pahayag ang tatlong kumpanya ng pasugalan. Inanunsyo nila na ang mga online na laro sa ilalim ng kani-kanilang kumpanya ay magsasama ng isang online na sistema ng pagbabayad, at lahat ng mga manlalaro ay magagamit ang sistema ng bangko at bumili ng mga puntos na card online. Kung tungkol sa labas ng mundo, ang tatlong kumpanya ng pasugalan na ito ay lumitaw na parang napansin nila kung paano nakakuha ng malaking kita si Sena sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga points card online para sa United Legends at nagpa siya na gayahin ang kanilang tagumpay at pumasok din sa merkado. Sa kabilang banda, makikita ng napakaliit na grupo ng mga tao ang tunay na panganib na nasa ilalim ng kapirasong impormasyon na ito. Ito ay isang dalawang-pronged na pag-atake sa dalawang industriya. Ang unang pag-atake ay ang bukas na hamon ng Soha Payment patungo sa kasalukuyang platform ng pagbabayad ni Jasper. Ang pangalawa ay kumakatawan ito sa isang pag-aalsa mula sa iba pang online gaming companies sa bansa laban sa Sena matapos sumabog ang United Legends. Dahil sa butterfly effect, nakuha talaga ni Senator ang mga karapatan ng ahensya para sa isa pang kapana-panabik na online game na binuo sa Corana. Mga himala. Ito ay isa pang online game na minsang sumabog sa loob ng bansa. Ito ay isang online game na binuo ni Corana upang kontrahin ang United Legends sa sandaling makita nila ang hype nito. Sa kasalukuyang timeline, dahil sa pagsulong ng kasikatan ng United Legends, ang Miracles ay nahulog din sa public spotlight kanina. Ang laro ay hinanap din ng malaking grupo ng mga manlalaro. Ang mga himala ay hindi lamang ang laro na lumitaw kanina. Ganoon din ang kinatawang laro ng Ideal World Co., Limited, ang Ideal World. Maging ang West Fantasyland ay napunta sa mga merkado kanina, isang matagal ng online na laro na kilala rin bilang isang himala na katulad ng World of Warcraft. Ang hitsura ni Jasper ay nagresulta sa maraming hinaharap na kilala at natitirang mga online na laro na lumitaw ng mas maaga kaysa sa kanilang orihinal na buhay. Gayunpaman, ang mga napaaga na larong ito ay hindi tugma para sa United Legends, ang pinakamahusay na online na laro sa bansa na kasalukuyang nasa tuktok nito. Mr. Lane, kahit na bumababa ang kasalukuyang player base at kita ng United Legends, kinokontrol pa rin namin ang hindi bababa sa 60% ng online market share ng bansa. Si Jack, naganap na namumuno sa negosyo ni Sena, ay nagulat kay Jasper sa pamamagitan ng isang video call. Tumango si Jasper. Hindi siya nagulat sa datos. Isa sa mga dahilan sa likod ng tuluyang paghina ng United Legends sa kanyang nakaraang buhay ay ang walang pusong taktika ng pagkuha ng pera ni Senador. Nagresulta ito sa paputok na paglaki sa kanilang panig. Ang isang simpleng larong labanan ng halimaw at manlalaro ay pilit na ginawang laro ng token exchange. Ang operasyong ito na may pag-iisip sa pera ay nagpabilis din sa pagkamatay ng laro. Gayunpaman, walang gaanong pagpipilian si Senador noong panahong iyon. Nahaharap sila sa isyu ng sobrang mataas na gastos sa proteksyon, dahil nagkaroon ng pagtagas sa mga source code ng server sa ibang bansa, na kumalat sa mga pribadong domestic server, lalagyan ng nobela. Kasabay nito, nagsimula na ring umusbong ang iba pang online games. Kasabay ng katotohanang natapos na ng United Legends ang buhay ng bersyon nito, walang ibang pagpipilian si Senador kundi ang mabilis na pigain ang United Legends sa bawat dolyar na halaga nito. Nagsagawa ng pag-iingat si Jasper laban dito at bumili ng pagmamay-ari sa United Legends.
Ang lahat ng follow-up na pag-unlad at mga karapatan sa ahensya ay napagdesisyonan mismo ni Sena upang matiyak na hindi mangyayari ang posibilidad ng isang leaked source code. Kailangan nating pabilisin ang paggawa ng nilalaman ng bersyon. Sa Miracles, Ideal World, at West Fantasyland, ang huli ay ang aming pinakamalaking kompetisyon. Ngunit iyon ay isang 2D turn-based na laro pa rin at hindi ito mahalaga sa aming target na madla. Kailangan mo pang bantayan ang dalawa pang laro, lalo na ang Miracles. At narinig ko na may lumabas din na mga cheat code. Ang mga cheat code ay mahalagang coding software na isinulat ng mga dalubhasang programmer para i-hack ang mga account ng mga manlalaro. Pagdating sa mga online na laro, ang pinakamahalagang bagay na dapat abangan pagkatapos ng mga pribadong server ay mga cheat code. Pagdating sa mga antas ng panganib, ang mga cheat code ay mas mapanganib kaysa sa mga pribadong server. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1172. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay sapat na matapang upang ipagsapalaran na aidmande ng kumpanya ng pasugalan at posibleng maharap sa habang-buhay na pagkakakulong para lamang magnakaw ng source code. Gayunpaman, maaaring mag-code ang sino mang medyo pamilyar sa teknolohiya. Mukhang napahiya si Jack nang marinig ang tanong ni Jasper at sumagot, "Nakalap na kami ng mga kaukulang ulat at ipinasa ito sa Departamento ng Teknikal para sa agarang pagsasaayos." Ang patuloy na pagbabantay ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan at walang garantiya. Makipag-ugnayan lang sa legal department at suspindihin ang lahat ng account na gumamit ng cheat code kapag natukoy na ang mga ito. Ay demanda namin ang lahat ng sumulat ng code. Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo ang isang bagay na napakasimple? Naiinis na tanong ni Jasper. Ngumiti si Jack ng pilit at sumagot, "Mr. Lane, hindi ko alam kung alam mo ito, ngunit halos walang gastos ang pagsulat ng cheat code. Gayunpaman, malaki ang gastos para sa amin upang protektahan ang aming mga karapatan. Maaari lamang kaming gumamit ng mga teknikal na pamamaraan upang masuspend ang mga account na gumagamit ng mga cheat code, ngunit wala kaming karapatang subaybayan ang mga pisikal na address ng mga manlalaro na gumamit ng mga code. Kakailanganin nating makipag-ugnayan sa pulisya para dito at ipaimbestigahan nila ang bagay na ito. Alam mo kung gaano kahirap ito, Mr. Lane. Natitiyak kong magagawa ko ito." Isa pang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa gilid ng video call ni Jack. Lumingon ang camera at nakita ni Jasper ang isang pamilyar na tao na lumabas sa screen. Dane Warren, ang dating chairman ni Sena at ang tunay na founder nito. Matapos ganap na matalo laban kay Jasper sa pakikipaglaban para sa mga karapatan ng shareholder, pinili ni Dane na manatili sa panloob na hanay ni Sena nang bigyan siya ng una ng pagpipilian. Ito ay isang gawa na nangangailangan ng maraming lakas ng loob, ngunit nagpatuloy si Dane ng buong tapang sa kabila ng mga kakaibang tingin na ibinigay sa kanya ng ibang mga empleyado. Noong una ay nag-alala si Jasper kung may lihim na motibo ang lalaki, hiniling pa niya kay Jack na bantayan siya ng malapitan. Gayunpaman, nanatili ang katotohanan na talagang nais ni Dane na gawing isang mahusay si Sena. Hindi man itong si Sena ang kanyang itinatag. Si Dane ay nagtrabaho ng masigasig sa lahat ng ito at hindi siya nakipag-ugnayan sa alinman sa kanyang mga dating pinagkakatiwalaan. Malinaw at maayos niyang ginampanan ang sarili niyang tungkulin, lalagyan ng nobela. Dapat ay mayroon si Dane ng kanyang sariling mga lakas at kakayahan upang lumikha ng Sena ng mag-isa at gawin itong pinakamahusay na web portal sa bansa. Maaaring hindi siya isang natitirang chairman, ngunit siya ay isang pambihirang senior executive. Mukhang kinakabahan si Dane sa video call habang matamang nakatingin kay Jasper. May halos nagsusumamong tingin sa kanyang titig. Hindi alam ni Jasper kung paano niya sasagutin si Dane. Matagal-tagal na rin simula noong hindi niya pinapansin si Dane. Kung tutuusin, masyadong malaki ang pagkakaiba ng katayuan ng dalawa. Kasalukuyan akong manager na namamahala sa pagpapanatili ng forum ng web portal, mahinahong sabi ni Dane na may mapait na ngiti. Mr. Warren, tumanggaw si Jasper. Saglit na nagmumuni-muni, nagtanong siya, ito ay isang mahirap at hindi kasiya siyang trabaho, isang bagay na maaari mong paglaanan ng napakaraming hirap at pagsisikap para lamang makarating ng walang dala. Sigurado ka bang willing kang gawin ito? Matigas na sagot ni Dane, ako. Please give me a chance, Mr. Lane. Matapos ang ilang sandali na katahimikan, sumagot si Jasper,
mayroon ka pa ring maliit na bahagi ng mga unang bahagi noong ito ay natunaw noon. Maaari akong magbigay ng espesyal na pag-aproba para sa iyo na i-cash ang lahat ng ito sa kasalukuyang market rate ni Sena. Ang mga salita ni Jasper ay nagpapahiwatig na si Dane ay maaaring maging isang multimillionaire anumang oras. Mahinahong sumagot si Dane, hindi na pera ang pinakamahalagang bagay sa akin. Tumanggo si Jasper at sinabing, sige. Pagkatapos ay ipapasa ko sa iyo ang responsibilidad na ito. Pareho ang tingin ko sa lahat ng may kakayahan, so as long as you do well, hindi ako magiging madamo sa mga dibidendo at bonus mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1173. Ang mga dating kaaway ay maaaring isang araw ay maging matalik na kasosyo. Ang hiling ni Dane ay lumakas si Sena, at ganoon din ang kay Jasper. Ang mga taong may parehong layunin ay maaaring ganap na lumipat mula sa nakaraan na may ngiti sa kanilang mga mukha. Mga bata lang ang nag-usap kung sino ang mabuti o masama. Ang mga matatanda ay nakatuon sa mga pakinabang at pagkalugi. Ang pakinabang o pagkawala na ito ay maaaring tungkol sa kanilang mga interes o sa kanilang pangarap. Naramdaman ni Dane na gumaan ang dibdib niya nang marinig ang sagot ni Jasper. Sa totoo lang, kinailangan niya ng maraming lakas ng loob para magboluntaryo para dito, at nakaramdam siya ng matinding pressure para sabihin ang ginawa niya ngayon. Nanatili si Dane kahit na nawala ang pagkakakilanlan niya bilang founder at chairman ng kumpanya, at napunta bilang maintenance manager para sa isang maliit na forum. Wala siyang dahilan para hindi lumaban sa isang huling laban para sa kanyang sarili. Ganun pa man, maaari niyang tayaan na si Jasper ay hindi makikitid na tao. Sa kabutihang palad para sa kanya, ginawa niya ang tamang taya. Ang insidenteng ito ay magbibigay ng malaking pagbabago sa karera at buhay ni Dane, ngunit ito ay isang maliit na pagkilos ng pagpapaubaya sa panig ni Jasper. Pagkatapos magdesisyon nito ay agad na lumipat si Jasper. Jack, turuan ang lahat sa kumpanya tungkol sa kahalagahan ng anti-cheating. Bigyan din si Mr. Warren ng naaangkop na mapagkukunan. Naiintindihan ko, Mr. Lane. Sige, ngayon nagpapatuloy. Ang buong video conference ay tumagal ng halos 2 oras. Kailangang maging mas maingat si Jasper dito. Malinaw ang kasalukuyang sitwasyon. Ginamit ni Prince ang kapangyarihan ng kabisera ng Clear Seas at nagawa niyang pagsamahin ang NetSea, Perfect World, at Senator. Lahat ito ay para sa layunin na makuha ang market share ng United Legends sa bansa. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ni Prince ay ang industriya ng pagbabayad sa online. Ang United Legends ay maaaring makayanan na ngayon, ngunit ang 3 kumpanya ng paglalaro na ito ay hindi rin madaling harapin. Si Jasper ay hindi sapat na mayabang upang maniwala na ang mundo ay kulang sa mga talento na maaaring talunin siya. Hindi banggitin na ang kasaysayan ay nagsabi ng isang malinaw na katotohanan. Matapos matugunan ng United Legends ang katapusan nito sa kanyang nakaraang buhay, nagsimulang lumago ang 3 larong ito, sa kalaunan ay sumisipsip ng malaking bilang ng mga dating manlalaro ng United Legends. Sa pagkakataong ito, sa pagsuporta sa kanila ni Prince, ang 3 kumpanyang inapi ni Sena hanggang ngayon ay agad na nabuhayan ng loob. Hindi magandang tingnan ni Jasper ang kanilang pinagsamang lakas. Ang pagtingin sa mga kaaway ay ang unang hakbang sa pagsira sa sarili. Ito ay isang patakaran na palaging alam ni Jasper. Matapos tapusin ang tawag kay Sena, hinanap ni Jasper si Wayne, na nasa Waterhoof City pa rin. Ang mga pagbabayad para sa mga Gamong Point Card ay isang maliit na bahagi lamang ng tampok na online na pagbabayad. Ito ay isang bagay na ginamit ni Jasper upang makaipon ng karanasan habang sabay na sinusubukan ang teknolohiya sa likod nito. Sa bentahe ng mga alaala ng kanyang buhay bago ang reincarnation, alam niya na ang online shopping ay ang napakalaking enerhiya na tunay na magbubukas ng espasyong ito. Ang mismong online na pamimili ay 100 milyong summer dollar market. Isa itong malaking industriya na maglalagay kina Abilon at Wayne sa pedestal. Gayunpaman, kasalukuyang nasa isang pulong si Wayne kasama ang 18 tagapagtatag sa malayo sa Harvey City. Matapos silang utusan ni Jasper na ilunsad ang kanilang shopping platform online sa lalong madaling panahon, naging mas abala si Wayne kaysa sa iba. Si Hudson, kakaiba, ay unang bumalik. Walang gaanong follow-up procedure na kailangan niyang hawakan. Ang Terryzone Inc. ay may libu-libong empleyado,
ngunit ito ay kasalukuyang dumadaan sa ginintoang edad ng pag-unlad ng kumpanya. Kaya, bilang isang pinuno, hindi maaaring lumiban si Hudson ng napakatagal sa panahong ito, lalagyan ng nobela. Sige, kung ganoon, halika na pagkatapos mong magpulong. Kakatapos ko lang makipag-ugnayan kay Sena, at may ilang detalye na kailangan kong kumpirmahin sa iyo. Tatayo na sana si Jasper matapos niyang ibaba ang tawag kay Wayne nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya sa hotel. Dumating si Jerry para hanapin si Jasper. Umupo ka. Hindi nabigla si Jasper sa pagiging maingat ni Jerry. Sa simula pa lang, plano na ni Jasper na gamitin si Jerry para subaybayan ang pamilyang Gardner at magdulot ng gulo sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi inaasahang negosasyon sa maliit na prinsipe, ang Gardner na ama-anak na babae ay umalis sa bansa. Malamang na hindi na sila babalik pagkatapos umalis sa oras na ito, kaya lumipat na rin si Jasper sa isyu. Kaya naman, wala talagang pakialam si Jasper sa relasyon ni Jerry sa ibang tao, kasama na si Prince. Natural lang na ang mga tao ay pumunta sa mga lugar kung saan sila ay higit na makikinabang. Hindi pa banggitin na hindi pa nakita ni Jasper si Jerry bilang isa sa kanya, kaya hindi kailanman nagkaroon ng sama ng loob sa posibleng pagtataksil. Imbes na matuwa, lalo pang kinilabutan si Jerry sa ugali at kabaitan ni Jasper. Kung tungkol sa lalaki, ang kabaitan ni Jasper ay maaaring maging panimula sa kanyang pagbagsak. Sa isiping iyon, tunay na naniwala si Jerry na ginawa niya ang tamang desisyon na hanapin si Jasper bago siya personal na sinimulang manghuli ng lalaki. Tunay na matatapos ang kanyang buhay kapag sinimulan ni Jasper ang kanyang pag-atake. Mr. Lane, I actually came here today bearing news, hindi nang ahas si Jerry na magtago ng impormasyon. Kaya naman, agad niyang sinabi ang kanyang intensyon pagkaupo. Oh, tumingin si Jasper kay Jerry na may crescent-eyed na ngiti, naghihintay na magpatuloy ang isa. Ang reaksyon ni Jasper ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Jerry. Talagang tatapusin ako ni Mr. Lane. Si Jasper ay may parehong crescent-eyed na ngiti nang harapin niya sina Norman at Dudley bago matuno ang sanga. Pagkatapos, si Norman ay ganap na natalo habang si Dudley ay tumakas. Nabalitaan ni Jerry na nagkaroon din ng malaking dagok ang si Treasures Group at umabot ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 taon bago ito makabangon. Naisip ni Jerry ang kanyang sarili at ang kanyang maliit na negosyo. Kalimutan mo na si Dudley, kahit si Norman dati ay isa sa kanyang haligi ng suporta bago lumitaw si Jasper. Kaya, walang paraan na hindi maapektuhan si Jerry nang makita niya ang ngiti ni Jasper. Basically, Mr. Lane, nung nag-dinner ako with the Crown with Prince, it was through the connections of a friend. Hindi ko alam na may mga alitan ka sa kanya, Mr. Lane, kung hindi ay hindi ko. Ayos lang. Maliit na isyu yan. Naparito ka ba para sabihin ito, Mr. Heron? Pinutol siya ni Jasper, wala sa mood makinig sa paghingi ng tawad ni Jerry. Awkward nang umiti si Jerry at sumagot, sorry, that was too much nonsense. Sa pangkalahatan, 2 beses na akong nakikipag-ugnayan kay Prince, at mukhang gusto niyang gamitin ko ang aking mga kontak sa Waterhoof City para tulungan siyang gumawa ng isang bagay. Binigyan niya ako ng ilang misyon, isa na rito ay ang pagkalat ng tsismis sa merkado tungkol sa kung gaano hindi ligtas ang iyong platform sa pagbabayad, Mr. Lane. At mayroon ding mas importante. Mukhang may dumi si Prince kay Vita Lane, ang Vice President ng Waterhoof City branch ng ICBS. Nanatiling kalmado at hindi nabigla si Jasper nang marinig niya ang unang impormasyon. Walang bago sa pagpapakalat ng tsismis dahil isa lang itong maruming trick na walang halaga sa mga opisyal na setting. Ang mga alingaw-ngaw ay maaaring labis na pinalaki at laganap, ngunit hanggat walang mali sa mismong platform ng pagbabayad, kung gayon walang dahilan para sa pagkaalarma. Gayunpaman, agad na kumunat ang noo ni Jasper nang marinig ang pangalawang balita. Hindi ito madaling harapin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1174. Dumi sa Vita. Close ba sina Jasper at Vita? Hindi naman. Nakilala lang ni Jasper si Vita sa pamamagitan ni John. Sa simula, nais lamang ni Jasper na makilala ang kanyang sarili sa isa sa mga panloob na tauhan ng sangay ng Waterhoof City ng ICBS.
Makakatulong ito sa kanyang pagbili ng kapirasong lupa para sa World Financial Center. Ang mga nangyari pagkatapos ay nagpatunay na si Vita ay isang magaling at may kakayahang tao. Dahil dito, nagpa siya si Jasper na tulungan ang lalaki na umakyat sa ranggo ng sistema. Kung mas mataas ang mga ranggo ni Vita, mas maraming kapangyarihan ang hawak niya, at mas maraming kaginhawaan ang tinatamasa ni Jasper. Siyempre, hindi niya sasamantalahin ang posisyon ni Vita para gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Hindi na kailangang ituloy ni Jasper ang ganoong bagay, at hindi rin nagkaroon ng lakas ng loob si Vita para dito. Naging masaya ang kanilang pagsasama mula ngayon. Kunin ang insidente sa online na pagbabayad, halimbawa. Malaki ang naging papel ni Vita sa pag-unlad nito dahil ginamit ng lalaki ang kanyang mga kontak para tulungan si Jasper. Pagkaraan ng mahabang panahon ng pakikipagsosyo, sinimulan na ni Jasper na isaalang-alang si Vita na kanyang kaibigan. Tanging kapag ang kanilang relasyon ay kapwa kapakipakinabang at ang kanilang mga interes ay buo ay maaaring tumagal ang kanilang pagkakaibigan. Pinakamahalaga, kapag naibigay at naisakatuparan na ang patakaran sa online na pagbabayad, magiging mas matalik lamang ang pakikipagsosyo ni Jasper sa bangko. May mahalagang papel si Vita sa hinaharap. Ngayong nagbago na ng trabaho si John para magtrabaho sa Agricultural Bank, si Vita ang tanging tao sa loob ng ICBS na makapaghahatid ng mahalagang impormasyon kay Jasper. Wala man sa loika o personal na relasyon, kailangang protektahan si Vita. Anong dumi? Seryosong tanong ni Jasper. Ngumiti ng pilit si Jerry at sumagot, wala akong ideya. Nalaman ko lang ito sa pag-eavesdrop sa tawag ni Prince sa ibang tao. If I have to guess, dapat nakipag-ugnayan na ang mga tao ni Prince kay Vita tungkol dito. Pero hindi ko alam kung ano ang partikular na pinag-usapan ng dalawa. Sumimangot ng mariin si Jasper. Negatibong maaapektuhan si Jasper kung may nangyari sa Vita dahil malapit nang magbukas sa publiko ang industriya ng online na pagbabayad. Mukhang na-realize din ito ni Prince kaya naman hindi niya direktang inatake si Jasper. Sa halip, pinili niyang atakihin ang isang taong kasing halaga ni Vita. Ganap na walang awa. Kung inalis ang Vita sa equation, ang kailangan lang gawin ni Prince ay gamitin ang mga kontak at lakas ng ClearSys para harangan si Jasper sa pagbuo ng partnership sa ICBS. Matatapos na ang lahat ng binalak ni Jasper para sa industriya ng online na pagbabayad. Agad na naisip ni Jasper ang matinding epekto na ito at mahigpit na sinabi, ito ay isang napakahalagang piraso ng impormasyon sa akin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jerry at mabilis na sumagot sa natutuwang tono, I'm glad that it helped you, Mr. Lane. Natutuwa ako. Matamang tumingin si Jasper kay Jerry at nagtanong, para sabihin sa akin ang isang bagay na napakahalaga. Hindi ka ba natatakot na magulo ka ni Prince? Humalaklak si Jerry at sumagot, to be honest, Mr. Lane, napag-isipan ko na ito ng malalim noon pa. Makapangyarihan si Prince, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakabase sa Waterhoof City. Kakailanganin siya ng kaunting effort kung gusto niya akong tanggalin. Kung ikukumpara sa kanya, mas mahalaga na hindi kita ma-offend, Mr. Lane. Tanong ni Jasper na may crescent-eyed na ngiti, hindi rin nakabase sa Waterhoof City ang kapangyarihan ko. Ang aking mga ari-arian ay natipon sa Southeast Province, lalagyan ng nobela. Mariing tumawa si Jerry. Pagkatapos ipakita ang kalunos-lunos na wakas ng pamilya Gardner, hinding-hindi ako maglalakas loob na saktan ka, Mr. Lane. Biglang naintindihan ni Jasper. Hindi takot si Jerry kay Jasper, takot siya sa munting prinsipe. Mukhang hindi rin naintindihan ng lalaki ang relasyon nila ng munting prinsipe. Gayunpaman, masaya si Jasper na hayaang magpatuloy ang hindi pagkakaunawaan na ito. Kung tutuusin, hindi mabibili ang impormasyon ni Jerry sa pagkakataong ito. Sige. Huwag kang mag-alala, dahil binigyan mo ako ng ganoong mahalagang impormasyon, kung gayon walang dahilan para magdulot ako ng anumang problema sa iyo. Itatago ko ang sikreto para sa iyo. Naalala ko rin na may restaurant ang pamilya Gardner sa Southwestville Road. Sarado na ang seafood restaurant na pinag-investen mo, di ba? Maaari kong ibigay ito sa iyo kung interesado ka. Ang lahat ng ari-arian ni Norman ay na-auction sa ibang tao. Gayunpaman, kung isasaalang-alang kung sino si Jasper, hindi mahirap makuha ang gusto niya.
Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay gumawa ng tila kumikitang mga desisyon. Si Jasper ay hindi interesado sa kumpanya ni Norman, ngunit gumamit siya ng ilang partikular na paraan upang makakuha ng ilang mga ari-arian, restaurant, at hotel na magpapahalaga sa halaga sa hinaharap. Isa na rito ang nabanggit na restaurant. Naningkit ang mga mata ni Jerry nang marinig niya si Jasper. Ang Southwest Vale Road ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng Waterhoof City sa hinaharap, at kahit isang tanga ay alam na ang lupain doon ay pahahalagahan. Hindi banggitin na ang restaurant ay may magandang negosyo din. Ito ay magiging isang malaking pagkukunan ng kita kung makukuha niya ito. Ang pagkakita nito ay lalo lamang nadagdagan ang paniniwala ni Jerry na tama ang naging desisyon niya sa pagpunta rito. Mabilis siyang ngumiti at sumagot, "That would be nice, very nice. Salamat, Mr. Lane." Tinapik-tapik ni Jasper ang balikat ni Jerry habang tumugon ito ng may crescent-eyed na ngiti, "I'm always generous when it comes to my friends." Tumayo si Jerry at sinabing, "Dahil abala ka, Mr. Lane, aalis na ako para hindi ka maistorbo. Hindi na kailangang paalisin ako." Inihatid ni Jasper si Jerry sa pintuan at sinabing, "Kung gayon tungkol kay Prince." Si Jerry ay isang makaranasang tao sa industriya, at agad niyang naunawaan ang ipinahihiwatig ni Jasper. Bago pa matapos magsalita si Jasper ay tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Sisiguraduhin kong sasabihin ko kaagad sa iyo kapag nakakuha ako ng higit pang balita." Si Jerry ay orihinal na dumating upang ipaalam kay Jasper para sa kapakanan ng pagsisisi. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Jasper ng ganoon kalaking reward. Ni hindi man lang siya ginantimpalaan ni Norman o ni Prince noon, kaya natural na isumpa ni Jerry ang katapatan niya kay Jasper. Tumanggo si Jasper na may crescent-eyed na ngiti at pinanood si Jerry na umalis. Alam niya na habang ang mga individual na tulad ni Jerry ay mga pabago-bagong tao na hinimok lamang ng mga benepisyo at interes, mas maaasahan din sila kaysa sa karamihan ng mga mahuhusay na tao na walang laman na pangako. Sila ay mga duwag na madaling ma-motivate ng mga benepisyo. Ito ay naging mas kapaki-pakinabang sa kanila. Ang mga taong tulad nila ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa sandaling itanim mo ang takot o gantimpalaan sila. Pagkaalis ni Jerry, bumalik si Jasper sa study sa hotel room. Matagal siyang nag-isip ng malalim bago niya kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Vita. Ito ay bigla ang tawag, "Mr. Lane, may magagawa ba ako para sa iyo?" Casual at relaxed ang tono ni Vita sa telepono. Ngumiti si Jasper at sumagot, "I was thinking of treating you to dinner tonight. Libre mo ba?" Nag-alinlangan si Vita at sinabing, "Baka may meeting na naman ngayong gabi." "Importante ba ito?" tanong ni Jasper. Bahagyang itinikom ni Vita ang kanyang panga at sumagot, "Baka pwede na kitang gamutin bukas." "Huwag kang mag-alala tungkol dito," nakangiting sabi ni Jasper at nauunawaan niyang sagot, "Bukas ay maayos din." "Sige na." Matapos ang ilang segundong katahimikan ay in-end na ni Jasper ang tawag. Nawala agad ang ngiti niya at naging kalmado ang ekspresyon niya. Nakakuha si Jasper ng mahalagang impormasyon mula sa tawag. May mali talaga kay Vita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1175. Business-wise, si Jasper ang kasalukuyang nangungunang VIP ng Waterhoof City Branch. Ang account lamang ng Waterhoof City Branch ng JW Real Estates ay nagdala sa kanila ng cash flow na bilyon-bilyon sa isang buwan dahil sa mga pondo sa pagtatayo ng World Financial Center. Bilang vice-presidente, kinailangan ni Vita na manalo sa mahalagang kliyenteng ito. Sa personal na pagsasalita, magkakilala sina Jasper at Vita sa loob ng halos isang taon at ang kanilang pagkakaibigan ay palaging maganda. Ang katotohanan na si Vita ay maaaring ma-promote mula sa isang maliit na asset management office manager hanggang sa pinakamakapangyarihang vice-presidente sa isang taon ay salamat din sa suporta ni Jasper. Walang paraan upang tanggihan ni Vita ang imbitasyon ni Jasper para sa isang pagkain. Ganyan palagi ang takbo ng kanilang relasyon. Sa kabila nito, ngayon, ang pag-aalinlangan at pagpupumiglas ni Vita ay bahagyang lumubog ang puso ni Jasper. Hindi siya sigurado kung pinagtaksilan pa siya ni Vita o hindi. Ito ay isang bagay na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Sa isiping iyon, tinawag ni Jasper si Julian.
Nakarating sila sa isang normal na apartment building sa Waterhoof City's Golden Garden, Open Seas Road, Peace District. Bilang isang middle-income na lugar na makikita mula sa alinmang vantage point sa Waterhoof City, hindi ito isang maluhong lugar. Kasya ito sa kasalukuyang sweldo ni Vita bilang Vice President ng isang ICBS branch. Bumukas ang pinto ng bahay nang may langit-ngit nang binuksan ng isang medyo kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na babae ang pinto. Naguguluhang tumingin siya kay Jasper na may hawak na regalo sa mga kamay nito. Ikaw, Jasper. Jasper Lane. Si Daphne ay asawa ni Vita at nakilala niya si Jasper sa isang pagtitipon kasama si John. Kaya, nakikilala niya ang marangal na panauhing ito na binanggit ng kanyang asawa. Ngumiti si Jasper at sinabing, nasa lugar ako kaya naisipan kong puntahan si Mrs. Lane. Hindi naman kita iniistorbo ah. Hindi naman. Please pumasok ka. Maaaring naguguluhan si Daphne ngunit hindi siya naglakas loob na paghintayin si Jasper. Narinig niya mula sa kanyang asawa kung gaano kayaman si Jasper. Siya rin ay isang mahalagang tao na tumulong sa kanyang asawa na ma-promote, kaya hindi siya nang ahas na abalahin siya. Tiningnan ni Jasper ang mga ordinaryong dekorasyon sa bahay ni Vita pagkatapos pumasok at nakangiting sabi. Wala akong maalala na napakaraming reward sa dingding noong huling punta ko rito. Nakuha ba ulit ni Valerie ang unang pwesto? Ang huling pagkikita nila ay sa isang family gathering. Isinama ni Jasper si Wendy, at sina John at Vita ay may kanya-kanyang pamilya. Ginanap ang pagtitipon sa bahay ni Vita. Noon nakilala ni Jasper ang anak nina Daphne at Vita na si Valerie. Siya ay isang matalinong babae. Natuwa si Daphne sa sinabi ni Jasper at sumagot, "Ye." Hindi nabigo si Valerie, pero naglalaro siya sa bahay ng kaibigan niya ngayong gabi kaya wala siya sa bahay. Dapat wala na si Vita sa trabaho, tatawagan ko siya at sasabihin ko na umuwi siya ng mabilis. Hindi na kailangan, Mrs. Lane. Dapat ay nasa daan na siya pauwi kaya't hindi mabuting hikayatin siya habang nagmamaneho siya. Babalik din naman siya agad, hihintayin ko na lang siya dito, nakangiting sabi ni Jasper. Pakiramdam ni Daphne ay may mali sa kanyang inaasal, ngunit hindi siya sumalungat sa gusto ni Jasper. Sa halip, mabilis niyang ibinuhos si Jasper ng isang tasa ng tsaa at maingat na umupo sa tabi nito, nakipag-chat sa kanya. Pilit niyang sinisiyasat si Jasper kung bakit bigla itong bumisita. Nagtataka siya kung bakit siya nandito, lalo na't wala ang asawa niya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang kung sino si Jasper, itinago ng lalaki ang pag-uusap tungkol sa domestic trivia. Napatikip ng mahigpit ang bibig niya pagdating sa detalye ng pagbisita niya. Kuwit, sa sandaling ito, si Vita ay wala sa isang pulong at hindi rin siya pauwi. Matagal na talaga siyang nakauwi at nakaparada ang kanyang sasakyan sa underground na paradahan ng sasakyan. Galit na galit ang lalaki sa kanyang sasakyan. Sa tabi ng sasakyan ay may mahigit 10 itinapon na upos ng sigarilyo. Napuno na ngayon ng ambon ng usok ang napakasindek na maaliwalas na silong, ngunit tila walang kamalay-malay si Vita at ang kanyang malalim na magkasalubong na mga kilay. Maya-maya lang, may kotseng pumasok sa car park at yumoko sa tabi ni Vita. Isang katamtamang mukhang lalaki ang lumabas sa sasakyan at naglakad sa likod ng sasakyan ni Vita papunta sa passenger side. Binuksan niya ang pinto ng kotse, saka siya pumasok. Hey, kahit Vice President ka ng ICBS, you're quite down to earth to live in such an old district while driving such a cheap car, sabi ng lalaki habang binababa ang visor at casual na nilero ito. Itinapon ni Vita ang sigarilyong halos masunog hanggang sa puwitan at malungkot na nagtanong, ano ang gusto ninyo? Ngumiti ang lalaki at sumagot, simple. I-push mo lang ang termination sa partnership ng branch mo kay Jasper. Imposible. Unang reaksyon ni Vita ay ang pagtanggi sa lalaki. Baliwala ang katotohanang malaking kliyente niya si Jasper, sapat na ang tulong ng lalaki noon para hadlangan si Vita na gawin ang ganoong bagay. Imposible. Walang imposible sa mundo. Tulad ng kung paano ang isang marangal na vice-presidente ng isang sangay ng bangko na tulad mo, isang taong nasa mataas na uri na may kaunting kapangyarihan sa kamay at isang magandang pamilya, ay maaari ding magkaroon ng isa pang anak sa labas. Siguro hindi rin maniniwala ang iba sa akin kung sasabihin ko sa kanila ang tungkol dito. Pero ito naman ang totoo, di ba?
Namutla ang ekspresyon ni Vita sa casual na boses ng lalaki. Sumagot siya ng masakit, ito ay isang pabaya na pagkakamali na ginawa ko noon. Walang pakialam. Nanunuya ang lalaki, pero hindi ka naman naging pabaya noong nalilibang kang nakahiga sa ibabaw ng tiyan ng babaeng estudyanteng iyon. Mr. Lane, bilang Vice President ng iyong branch, sigurado akong alam mo na ito ay isang isyu ng pag-uugali. Kung walang pumapansin dito, walang pakialam. Ngunit kung ang isang tao ay tumanggi na palayain ito, pagkatapos ay ang magandang pamilya mo at ang iyong posisyon bilang vice-presidente ay matatapos ng maaga. Ano kaya ang iisipin sa iyo ng mga nakatataas mo? Paano ang iyong mga kasamahan? Ang iyong asawa, ang iyong mga anak? Ano kaya ang iisipin nila? Ikaw pa rin ba ang kinainggitan na vice president noon? Parang sumpa ang sinabi ng lalaki habang nag-drill sa utak ni Vita. Masakit na sagot niya, pwede mo bang baguhin ang hiling mo? Kahit ano pa ay maayos. Ngunit ako, si Vita Lane, ay tumatanggi na maging isang taksil na B****starred. Napamura ang lalaki at sumagot, hindi mo malalaman kung gaano kalakas ang amo ko. Ang isang maliit na vice-presidente ng isang sangay ng bangko na tulad mo ay wala ring karapatang makipag-usap sa aking amo. Sa tingin mo hindi niya kayang gumawa ng ibang bagay sa kanyang sarili. Kailangan lang namin ng kaunting pagsisikap mula sa iyong panig tungkol dito. Hindi mo na kailangang magmungkahi ng pagwawakas. Gusto ng ibang tao sa sangay. Ang kailangan mo lang gawin ay isara ang iyong bibig at gawin ang tamang pagpili sa panahon ng huling boto, lalagyan ng nobela. Oh, tama. At kakailanganin din namin ang lahat ng mga detalye ng mga negosyo sa online na pagbabayad ng Jasper. Ang kanilang online payment business ay isinasagawa sa iyong branch, kaya hindi dapat mahirapan ang isang vice president na tulad mo na kumuha ng iyong mga kamay, di ba? Umangat ang ulo ni Vita habang nakatitig sa lalaki. Online na pagbabayad. Kayo ang mga tauhan ni Prince Chavez. Napasample si Vita sa mukha. Sino ka para tawagin ang pangalan ng Crown Prince? Gawin mo ulit at puputulan ko yung dila mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1176. Ang sampal na ito ay parehong walang babala at napakalakas. Ginugol ni Vita ang kanyang buhay sa pag-akyat sa panlipunang hagdan at hindi pa niya naranasan ang gayong kahihiyan. Nahuli sa kawalan, ang sampal na ito ay halos matarante siya. Pinandilatan ni Vita ang lalaki na may matinding galit. Hindi pinapansin ang nag-aapoy na sakit sa kanyang pisngi, ang galit ay higit na hinihimok ng hindi makatarungan at galit na kanyang naramdaman. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Magpasalamat ka na kapakipakinabang ka pa rin, kung hindi ay masyadong magaan na parusa ang pambubugbog sa iyo hanggang mamatay. Tumingin ang lalaki kay Vita at nginisyan, you think you're some powerful person just because you're some bullsh***T vice president of a bank. Ang mga katulad mo ay hindi man lang kwalipikadong humawak ng sapatos ng prinsipe ng korona. Pag-isipan mong mabuti at huwag maging tanga. Gumawa ng tamang desisyon, o kahit kamatayan ay maaaring maging luho para sa iyo. Walang gaanong pasensya ang Crown Prince. Masyado na siyang maluwag sa iyo. Mas mabuting bigyan mo kami ng sagot bukas. Huwag kalimutan. Pagkatapos ay tinapik ng lalaki ang namumulang pisngi ni Vita at tumawa ng mayabang bago niya binuksan ang pinto ng sasakyan at umalis. Naikuyom ni Vita ang kanyang pangahabang nakatitig sa likod ng sobrang bastos na lalaki. Bumaba ang lalaki sa kanyang sasakyan at umalis sa kotseng una niyang narating. Mula simula hanggang sa matapos, lahat ng galit at galit ni Vita ay may lalabas lamang sa pamamagitan ng kanyang mga nakabol na kamao. Sinuntok niya ang manibela at umungol. Hinawakan ng magkabilang kamay niya ang buhok niya at napaungol siya nang nakayuko ang ulo. Lahat ng ito ay nakatakdang mangyari. Makalipas ang mahigit 10 minuto, umalis si Vita sa paradahan ng sasakyan na parang zombie at umuwi sa itaas. Sa pagbukas ng pinto ng kanyang bahay, narinig niya ang tunog ng masayang Saturday at tumangala siya sa pagkalito. Mabilis niyang nakita si Jasper na nakaupo sa kanyang sofa at nakatingin sa kanyang sarili na may maliit na ngiti. Natigilan si Vita at naparoot sa pwesto nang makita niya si Jasper. Ang huling inaasahan niya ay ang pagpapakita ni Jasper sa kanyang bahay. Kadadating lang din ni Jasper, Vita. Kanina ka pa niya hinihintay na umuwi dito, bakit ang aga mo bumalik?
Lumapit ang asawa ni Vita na si Daphne para salubungin ito at tumingkayad para maglagay ng tsinelas sa harap ni Vita para mapalitan nito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang portfolio ng madali habang nagpapaliwanag ng sabay-sabay, lalagyan ng nobela. Tumingin si Vita kay Jasper at natahimik. Bakit? Hindi ba ako welcome, Mr. Lane? Tanong ni Jasper na may kasamang crescent-eyed smile. Napagtanto din ni Daphne ang abnormal na ugali ng asawa ngayon at pinandilatan ito ng mata na nakatalikod kay Jasper. Hininaan niya ang boses at sinabing, "Kinamusta ka niya? Bakit parang tanga ka?" Biglang bumalik si Vita sa realidad. "Oh, andito ka pala, Jasper. Bakit hindi mo sinabi sa akin na maaga kang darating?" Ngumiti ng pilit si Vita. "Sabi mo may meeting ka ngayon at nagkataon lang na nasa area ako. Kaya naisipan kong puntahan at bisitahin," nakangiting sagot ni Jasper. Tumingin si Jasper sa orasan sa dingding habang nagsasalita at nagpatuloy ng makahulugan, mukhang hindi naman masyadong mahabang meeting. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Vita. Palusot lang ang meeting, pero hindi niya inaasahan na hihintayin siya ni Jasper sa bahay. Nalantad ang kasinungalingan niya, hindi alam ni Vita ang sasabihin. Tiyak na napagtanto ni Daphne ang hindi pangkaraniwang kapaligiran sa pagitan ng dalawa at sinabing, "Dito muna kayong dalawa. Wala masyadong grocery sa bahay kaya bibili muna ako sa baba. Manatili ka para sa hapunan, Mr. Lane. Ako na ang maghahanda ngayon." Hindi naman siya tinanggihan ni Jasper at ngumiti. "Salamat sa problema, Mrs. Lane." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1177. Hoy, hindi na kailangang maging magalang. Mag-usap muna kayong dalawa, bibili ako ng grocery sa ibaba. Sabi ni Daphne habang hinihimas ang isang abnormal na Vita. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang wallet at susi at bumaba. Pagkaalis ni Daphne, nawala ang ngiti ni Jasper habang kalmadong nakatingin kay Vita. Si Vita ay hindi tanga. Sa pag-usad ng sitwasyon hanggang sa puntong ito, alam niyang hindi na niya ito may tatago kay Jasper. Huminga ng malalim, lumingon si Vita sa kabilang lalaki. "Pupunta ka ba sa pag-aaral?" Tumayo si Jasper at sinundan si Vita doon. Matapos isara ang pinto, tinapik ni Vita ang kanyang mga bulsa para huminga ng usok, para lamang bumunot ng isang kahon ng sigarilyo na walang laman. Pagkatapos ay inilabas ni Jasper ang sarili niyang pack at inihagis kay Vita. Napangiti ng mapait si Vita nang tingnan niya ang napakagandang nakaimpake na 1916. Ang ganda ng tatak ng sigarilyo. Umupo si Jasper sa upuan at mahinahong sinabi, "Tingnan mo, Vita. Pumunta ako ngayon dito para gawin ang isang bagay lang, para marinig ang katotohanan mula sa iyo. Kung nahihirapan ka o kailangan mo ng tulong, sabihin mo sa akin. Haharapin natin ito at gagawa tayo ng solusyon ng magkasama. Pero, kung sasabihin mong wala namang mali, tatayo ako at aalis. I see you as a friend pero kung hindi mutual, then I'll take it as me being over-passionate. Wala akong masyadong kaibigan pero isa ka sa kanila. Gayunpaman, ang batayan ng pagkakaibigan ay ang pagiging tunay at taos-puso. Walang dahilan para ipagpatuloy ko ang pagiging tanga kapag halatang itinatakda mo ako, tama." Napangiti ng pilit si Vita nang ipakita ni Jasper ang kamay niya. Sumagot ang una, "Nakapagdesisyon na ako nang makita kitang nakaupo sa aking tahanan. Piliin mo man na maniwala sa akin o hindi, magiging malinis ako, Jasper. Sasabihin ko sa iyo ang lahat dahil mas matanda ako sa iyo at nakikita-kita bilang kaibigan ko rin. Hindi ako nakagawa ng anumang bagay na maaaring magdulot ng pinsala sa iyo." Bahagyang ipinikit ni Jasper ang mga mata at tumingin kay Vita. Napansin niyang medyo nabugbog ang pisngi ng kausap at mahinahong sumagot si Jasper, "Sige na. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin." Naikuyom ni Vita ang kanyang panga at dahan-daang nagsalita, na para bang binitawan ang lahat ng kanyang inhibitions. 3 years ago, nalaman ko na ang girlfriend ko mula sa university ay namatay sa cancer. Nalaman ko rin na may anak siya, at akin iyon. Ngunit nakipag-shotgun marriage na ako sa asawa ko noon. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito, at siya ang nag-aalaga sa bata hanggang sa siya ay namatay. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, kinuha ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang asawa ang pag-iingat sa bata. Pakiramdam ko ay utang ko ito sa kanya,
ngunit hindi ko kayang mawala ang sarili kong pamilya sa proseso. Kaya ang magagawa ko lang ay tulungan ang bata sa pinansyal. Tinulungan ko ang pamilya ng kanyang kapatid na mag-set up ng account sa Waterhoof City at binigyan ko sila ng tirahan. Binisita ko rin ang bata sa nakalipas na 3 taon, Novel Bean. Tumango si Jasper matapos marinig ang kwento at sinabing, napakadrama ng plot. Ngumiti ng pilit si Vita. Hindi ka naniniwala sa akin. Ginagawa ko. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Jasper. Kung isasaalang-alang ang iyong pagkatao, naniniwala ako na gagawin mo ang ganoong bagay. Walang pakialam si Vita kung kinukutsa siya ni Jasper o kung sinadya niya ito sa ibang paraan. Huminga lang siya ng malalim at nagpatuloy, naisip ko na magagawa ko itong mapayapang gawin. Ngunit may biglang nakahanap sa akin 2 araw na ang nakalipas at gustong isumbong ako para sa pakikipagrelasyon sa labas. Alam mo naman kung gaano ka-sensitive ang posisyon ko, ayokong mawala ang negosyo ko at pamilya ko. Si Prince naman, di ba? Mahinahong sabi ni Jasper. Tumango si Vita at sumagot, pumunta ang isa niyang tauhan para hanapin ako sa ibaba. Inutusan nila akong tulungan silang wakasan ang pakikipagsosyo sa iyon ng sangay, at ibigay sa kanila ang lahat ng mahalagang impormasyon at data ng account ng iyong mga online na pagbabayad. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata nang mapuno sila ng isang tiyak na apoy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1178. Nagsimulang lumabas ang katotohanan ng ikwento ni Vita ang mga detalye ng insidente. Ang katotohanan ay palaging lalabas sa huli. Naisip ni Vita na siya ay sapat na palihim, ngunit ang mga ministeryo ni Prince ay madaling natukoy ang kanyang maliit na sikreto. Ito ay tulad ng isang langaw sa ibabaw ng puting nyebe. Nakahinga naman ng maluwag si Jasper nang marinig ang sinabi ni Vita. Nagpapasalamat siya sa impormasyon ni Jerry bago ito. Kahit ngayon ay hindi pa lubos na nakatitiyak si Jasper na hinding-hindi siya ipagkakanulo ni Vita. Hindi ito isang panganib na kayang gawin ni Jasper. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang buong hinaharap ng online na pagbabayad at maging ang buong negosyo ng online shopping platform ni Abilon sa konsensya ni Vita. Kahit na si Vita ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Wala akong ibang choice, Jasper. Hindi ko inaasahan na malalaman ni Prince ito at hawakan ito sa aking ulo. Sabi ni Vita sabay hila sa buhok niya ng masakit. Hindi ko kailanman binalak na gumawa ng anumang bagay laban sa iyo o sa iyong mga interes. I already rejected his men when they told me what they want me to do just now. Pero gusto nilang magbigay ako ng huling sagot bukas. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam ko na kapag nakinig ako sa kanila, magiging puppet nila ako ng buo at hinding-hindi nila ako bibitawan. Bumangon si Jasper at tinapik ang balikat ni Vita. Sa totoo lang, hindi ito kasing lubha gaya ng iniisip mo. Tumangala si Vita kay Jasper na may bahagyang pag-asa at nagtanong, handa ka bang tulungan ako? Ang pagtulong sa iyo ay pagtulong din sa sarili ko, sagot ni Jasper. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Jasper, maaari mo pa bang kontakan ang pamilya ng kapatid ng iyong dating kasintahan? Tumango si Vita, kaya ko. Pagkatapos ay inilabas ni Vita ang kanyang telepono nang hindi na sinenyasan at nagtanong, dapat ko ba silang kontakan ngayon? Gayunpaman, inilagay ni Jasper ang kanyang kamay sa ibabaw ni Vita at sumagot, hindi pa. Hindi ka maaaring gumawa ng inisyatiba upang makipag-ugnayan sa kanila. Ibigay mo sa akin ang kanilang address at contact details. Walang ibang plano si Vita, ibig sabihin, si Jasper lang ang pinagmumulan ng pag-asa niya. Kaya naman, agad niyang ibinigay sa nakababatang lalaki ang contact details. Pagkaraang isulat ang numero at address, pinalapit ni Jasper si Julian. Ibinigay ni Jasper ang mga contact details at address ng babae na isinulat niya kay Julian at mariing sinabi, dalhin mo sila sa isang hotel ngayong gabi at tingnan mo sila sa isang kwarto. Siguraduhing ligtas sila sa susunod na 2 araw. Tumango si Julian at sumagot, kung nasa address pa rin sila pagkatapos ng panahong ito, ibabalik ko sila ng ligtas. Ngumiti si Jasper, hindi ko kailanman pinagdudahan ang iyong mga kakayahan. Ngunit hindi na magiging madali ang mga bagay sa pagkakataong ito. Siguradong magmamasid sa kanila ang mga tauhan ni Prince. Kaya, bilang karagdagan sa pagdadala sa mga tao, Jul,
Kakailanganin mong humanap ng dalawang magkaparehong may edad na mga tao upang gayahin sila at hayaan silang kumilos na parang hindi sila umalis sa bahay. Bahagyang kumunot ang noo ni Julian. Hindi magiging madali ang paghahanap ng mga doble. Ito ay, tumawa si Jasper at inabot ang number ni Julian Jerry. Sabihin sa kanya kung anong uri ng mga tao ang kailangan mo. Naiintindihan naman ni Julian. Napakadali para sa isang lokal na kapangyarihan tulad ni Jerry na makahanap ng dalawang kwalipikadong aktor, lalagyan ng nobela. Ang problema lang ay kung nakatira sa kanila ang mga tauhan ni Prince. Magiging mahirap ang mga bagay kung ganoon ang kaso, sabi ni Jasper. Mabilis na sumagot si Vita, hindi sila. Dumaan ako kaninang hapon at pinapanood lang sila ng mga tauhan ni Prince mula sa ibaba ng distrito. Sinigurado nila na wala akong nadalang tao. Iyon ay ginagawang mas madali ang mga bagay kung gayon. Agad na nagsalita si Julian, mayroon akong paraan para itaas ang mga impersonator habang sabay-sabay na binababa ang mga target. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1179. Sige, bilasan mo, napaka-importante nito, seryosong sabi ni Jasper sa kanya. Tumanggaw si Julian at agad na umalis. Pagkaalis ni Julian, tumingin si Vita kay Jasper ng may pag-asa at sinabing, so naresolba na ang issue. Hindi magiging ganoon ka-simple, umiling si Jasper. Binabulag ka ng iyong pagkataranta. Siguradong may direktang ebidensya si Prince tungkol sa iyo at sa pakikipag-ugnayan ng batang iyon, ibig sabihin, mayroon siyang impormasyon na nagpapatunay na magkamag-anak kayong dalawa. Ang magagawa ko lang ngayon ay garantiya ang pamilya ng kapatid niya at ang kaligtasan ng bata. Nasa panganib ka pa rin. Biglang naintindihan ni Vita ang nangyayari. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Saglit na nagpatuloy si Jasper sa pag-aaral bago siya sumagot, isa lang ang paraan para mahawakan ang sitwasyong ito ngayon, at iyon ay ang pag-drag dito. Ako ang final target ni Prince, kung tutuusin, hindi ikaw. Kaya pumayag ka na lang sa lahat ng itatanong niya. Natigilan si Vita sa sinabi ni Jasper at nagtanong, pero paano ka? Ang sabi ko lang ay pumayag sa kanyang mga kahilingan. Ang punto ng lahat ng ito ay bumili ng oras, wala akong sinabi tungkol sa pagtupad sa kanyang hiniling. Gusto niyang ilabas ang termination ng partnership ko sa branch, pero kailangan mo ng oras para makipag-usap sa mga tao at kumbensihin sila, di ba? Kung susundin mo ang kanyang mga kahilingan at ibibigay sa kanya ang data ng aking account, magtatagal din iyon, hindi ba? Kung may oras tayo, makakagawa ako ng bagong kopya ng data para ibigay mo sa kanya. Sa sandaling ilabas niya ang pagwawakas ng aking kontrata sa bangko ay kung kailan talaga ako haharap sa kanya. By then, all that will matter is who wins between him and me. Hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari sa iyo. Kung manalo ako, okay na ang lahat. Kung siya ang nanalo, pareho tayong may problema. Mapait na tumanggo si Vita nang marinig niya si Jasper at sumagot, talaga, lalagyan ng nobela. Muling bumantong hininga si Jasper at tinapik ang balikat ni Vita bago sinabing, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo, Vita. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Kasalanan ko, nagtanim ako ng binhi para sa problema ngayon. I had this coming, sabi ni Vita na may kasamang ngiti. Isipin mo ang asawa mo. Kahit na manalo ako laban kay Prince sa round na ito, kailangan mo pa ring lutisin ang isyo sa batang iyon. Plano mo bang itago ito sa iyong pamilya habang buhay? Makatarungan ba sa kanila? Natahimik si Vita nang marinig ang sinabi ni Jasper. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay mula sa labas at bumalik si Daphne mula sa pag-grocery. Walang masyadong groceries na natitira sa palengke, kaya kumuha ako ng ilang ulam para magluto ng pagkain. I had the restaurant prepare a few dishes to na ihahatid nila sa lalong madaling panahon. Gusto nyo bang lumabas muna at kumain? Lumipad ang boses ni Daphne mula sa labas. Sumulyap si Jasper kay Vita at sinabing, Mrs. Si Lane ay isang mahusay na asawa. Huwag mo siyang sasaktan. Pagkatapos ay tumugon si Jasper kay Daphne, na nasa labas ng study, at binuksan ang mga pinto para umalis. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Vita. Siya ay galit na galit pa rin at nawawala, ngunit ang kanyang dibdib ay gumaan ng husto ngayong nasabi na niya kay Jasper ang lahat. Salamat, Jasper. Sa hapagkainan,
Itinaas ni Vita ang isang baso ng white wine habang nagpasalamat kay Jasper, pagkatapos ay tumagilid ang ulo at ibinaba ang baso. Hoy, bakit ka umiinom ng ganyan? Mabilis na sigaw ni Daphne na hindi alam ang nangyari. Ngumiti si Jasper. Painumin mo siya, Mrs. Lane. Siya at ako ay masaya ngayong gabi. Kinuha rin ni Jasper ang kanyang wine glass at nag-toast ng Vite. Cheers! Iinom tayo hanggang sa bumaba. Oo, uminom hanggang sa mahulog tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1180. Hating gabi na nang umalis siya sa bahay ni Vita. Hindi hiniling ni Jasper kay Julian na sunduin siya, sa halip ay pumara ng taxi pabalik. Alam niyang kahit gaano kawalang puso at kabaliw si Prince, mas alam niyang magbayad ng mga gangster para makapinsala sa katawan. Ito ay isang hindi binibigkas na tuntunin sa mga formal na labanan sa negosyo. Maaaring ipaglaban ng mga tao ang kanilang sariling interes at benepisyo. Gayunpaman, ang bawat isa ay bahagi rin ng lipunang may mataas na uri. Labag sa hindi sinasabing panuntunang ito ang pisikal na pananakit ng isang tao sa ilalim ng mesa. May mga taong sumusuporta rin sa kanya si Jasper, kaya kailangan munang isipin ni Prince ang paninindigan ng pamilya Lo sa usapin bago siya makagawa ng anuman. Not to mention na kahit wala ang Lo family, hindi na si Jasper ang nobody na dati. Maraming tao ang umaasa sa kanya upang maghanap buhay, at ang kanyang mga ari-arian ay responsable para sa maraming pag-unlad ng ekonomiya. Bukod dito, karamihan sa kanyang mga subsidiary ay nangunguna rin sa mga negosyo sa kani-kanilang industriya. Kung may nangyari kay Jasper, maraming mga kumpanya at industriya ang sasabog sa kaguluhan. Tiniyak ng mga salik na ito ang personal na kaligtasan ni Jasper at tiniyak na walang mangyayari sa kanya sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Napangiti si Jasper sabay balik sa hotel, nang makita niya si Julian na naghihintay sa kanya sa pinto. Walang paraan na makakapagpahinga ang lalaking ito maliban kung makita niyang ligtas na nakabalik si Jasper sa isang piraso. Napangiti rin si Julian nang makita si Jasper. Binalik mo rin ba sila? Tanong ni Jasper. Tumanggaw si Julian at sumagot, naging maayos ang lahat. Kasalukuyan silang tumutuloy sa isang kwarto sa tabi ko. Walang mangyayari sa kanila. Mabuti, lalagyan ng nobela. Tumanggaw si Jasper. Hindi magtatagal ang fasad na ito at si Prince ay hindi tanga na madaling mahuhulog sa kasinungalingang ito. Pero hindi na rin natin kailangang magsinungaling sa kanya. Ang mga resulta ng aming munting pakana ay lalabas sa susunod na 2 araw, at ang mananalo ay matutukoy na. Nang sumunod na araw, ang paglabas ng ilang anunsyo ay tahimik na nag-trigger ng maraming nakatagong paggalaw. Ang bagong C2C shopping platform ng Abilon Inc., ang Treasure Hunter, ay opisyal na inilunsad. Gayunpaman, walang bago sa balitang ito, dahil nai-advertise na ito ng malalaking kumpanya ng internet sa bansa tulad ng Sena at Terryzone ilang araw na ang nakalipas. Kapansin-pansin na sa lahat ng suporta ni Jasper, ang Treasure Hunter ay nakakuha ng maraming atensyon pagkatapos na ito ay ilunsad. Ang ganap na bagong paraan ng pagbili at pagbebenta ng mga kalakal ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Kasabay ng suporta ng Terryzone at Sena, ang dami ng negosyo ng platform ay tumaas ilang sandali matapos ang anunsyo nito. Ang ganap na bagong paraan ng pamimili ay ginawa itong lubos na maginhawa para sa parehong mga mamimili at nagbebenta. Ang dami ng kalakalan ay lumampas sa 100,000 summer dollars sa araw ng paglulunsad nito. Kung ihahambing sa hinaharap na dami ng kalakalan na aabot sa daan-daang bilyon, ang 100,000 na ito ay napakaliit. Gayunpaman, ito ay isang perpektong unang hakbang. Samantala, isa pang anunsyo ang ginawa ng JW Capital tungkol sa pagtatatag ng bagong subsidiary. JW Payment Co., Limited. Ang kumpanyang ito ay mayroon lamang isang negosyo, at iyon ay ang JW Online Payment System. Habang nakatayo, sinusuportahan lang ng platform ng JW Payment ang pagbabayad ng mga bank card mula sa ICBS. Ang platform ay inilunsad kasabay ng Treasure Hunter, at sinuportahan nito ang lahat ng negosyo sa pagbabayad sa loob ng 3 kumpanyang Treasure Hunter, Sena, at Terryzone. Ang 3 kumpanyang ito ay sabay-sabay ding inanunsyo na ang JW Payment ang magiging tanging online na channel sa pagbabayad na opisyal nilang kinikilala. Ang mga ordinaryong mamamayan ay mas magtutuon ng pansin sa Treasure Hunter,
Habang ang mga tao sa loob ng industriya ay alam na ang JW platform ang tunay na pangunahing pag-atake ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1181. Moherf * Sacker. Ang tunog ng mga bagay na nabasag ay narinig mula sa loob ng study. Ang pagitan ng bawat bagsak ay napuno ng galit na sigaw ni Prince. Sino siya sa tingin ni Jasper? Ang Bush * TJW payment ay inilunsad lamang sa loob ng isang araw at ganap na nitong ninakaw ang kaluwalhatian ng Soha Payments. Nakatayo si Prince sa isang magulong study na namumulang mata. Ang kanyang aura ay nagsasabi kung gaano siya naasar at nakamamatay. Kasama rin sa pag-aaral ang vice-presidente ni Soha at si Jerry. Pareho silang nanginginig at nag-date na hindi huminga ng malakas sa takot na maakit ang atensyon ni Prince at ma-redirect sa kanila ang galit nito. Gayunpaman, naglabas ng galit si Prince sa dalawa. Sinampal ng malakas ni Prince si Jerry sa mukha. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ikalat mo ang mga negatibong chismis tungkol sa JW payment? Paano napunta iyon? Ganito ba ang ginagawa mo? Pinilit ni Jerry ang sarili na huwag pansinin ang sakit sa kanyang pisngi at ang hinanakit sa kanyang puso with a terrified expression. He replied, "Hindi mo talaga ako masisisi dito, Crown Prince. Kailangan mo ng oras para kumalat at magkabisa ang mga chismis, ngunit masyadong mabilis kumilos si Jasper at kumilos bago magawa ng mga chismis ang kanilang bahagi." Sinaman ng tingin ni Prince si Jerry at sinabing icily, "Get lost. Ako ang Crown Prince at hindi ko kailangan ng walang kwentang basurang tulad mo." Maputi ang kutis ni Jerry ngunit hindi siya naglakas loob na pabulaanan ang lalaki. Tinapik niya ang pisngi, tumalikod siya at umalis. Gayunpaman, walang nakakita sa tuwa at saya sa kanyang mga mata nang lumingon siya. Napagpasyahan niyang kunin ang panig ni Jasper sa simula. Kaya, ang makitang si Prince na nababaliw ay nagdulot sa kanya ng saya. Pagkaalis ni Jerry, itinoon ni Prince ang marahas na tingin sa Vice President ni Soha. Kinilig ang Vice President ni Soha. Hindi tulad ni Jerry, na magkakaroon pa rin ng sariling negosyong aasikasuhin pagkatapos sabihing magwala. Ang karera ng vice-presidente ay agad na matatapos. Crown Prince, ang mga aksyon ni Jasper ay masyadong mabilis at mapagpasyahan. Nagmamadali ang plano namin, kaya normal lang na nahuli kami. Please give me some time, Crown Prince. I promise business-wise na hindi tayo papatalo kay Jasper. Pinaikit ni Prince ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang katahimikang ito ng higit sa 10 segundo ay labis na nagpahirap sa vice-presidente ni Soha. Thank goodness parang nailabas ni Prince lahat ng galit niya, dahil hindi na niya pinahirapan ang vice-presidente. Sa palagay ko ang iyong mga salita ay may kabuluhan sa ilang lawak. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huminga ng malalim ang vice-presidente ni Soha nang marinig ang lalaki. Bumaha sa kanya ang kaganhawahan. Hindi na tayo makapaghintay. Simulan kaagad ang plano, bago tuluyang durugan ni Jasper ang lahat ng inihanda natin. Biglang sabi ni Prince. Natigilan ang Vice President ni Soha. Bilang isang taong nasa tabi ni Prince all this while, natural na naiintindihan niya kung ano ang planong tinutukoy ni Prince. Pero Crown Prince, hindi pa rin sumasagot si Vita. Ngumisi si Prince at kumaway para matakpan ang Vice President ni Soha. Matalino siyang tao. Malalaman niya kung anong desisyon ang gagawin. Sige. Bumantong hininga ang vice-presidente ni Soha at sumagot. Kaagad makipag-ugnayan sa aming mga tao sa ICBS. Ipalabas ito sa agenda para sa komperensya bukas at anyayahan si Jasper. Pupunta rin ako dyan. Bukas pagsisisihan ko si Jasper at mawawala ang lahat. Malungkot na ungol ni Prince. Lumipas ang oras at dumating ang sumunod na araw kasama ang sikat ng araw sa itaas, lalagyan ng nobela. Lumabas si Jasper ng hotel room at nakita ko si Henry na casual na lumabas ng elevator. Napangiti si Henry nang makita si Jasper. Ilang araw na rin simula nung nagkita tayo. Namiss mo ba ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1182. Nagulat nga si Jasper nang makita si Henry. Di ba sabi mo ilang araw pa bago ka makabalik? Bakit ka agad? Tanong ni Jasper, pinapasok si Henry sa kanyang silid. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Henry at iritadong sinabi, lahat ng babaeng ito ay baliw.
Hindi pa nga ako nagsimulang magreklamo tungkol sa pagkatuyo at pagkabagot hanggang sa Swallow Capital para lang manood ng tren niya bago siya magreklamo tungkol sa akin. Nagalit lang siya sa akin ng walang dahilan kahapon at niayaw niya akong kausapin. Nagpunta ako upang magtanong kagabi ngunit sinabi niya na tumutuon siya sa pagsasanay at tumanggi na makita ang sino man, ayos lang. I'm not going to stay there and let her take it out on me, pag-iisipan ko ulit in a few days. Mapaglarong sagot ni Jasper, hindi pa nga kayo nagkakasama at nag-aaway na kayo. Ano ang mangyayari kapag nagsama-sama kayo? Para bang hinahanap ang soulmate, masiglang tumango si Henry. Alam ko naman diba? Akalain mo rin, ha? F***king hell, hindi ka lang masyadong magaling sa mga babae. I can have any woman in the world I want, it's a blessing for her na siya ang pinili ko sa kanilang lahat. At gayon pa man, heto siya sa ugali nito. As if I'd stay and let her take it out on me. Hindi nagulat si Jasper sa naisip ni Henry. Si Henry ay isang anak mula sa isa sa pinakamayamang pamilya. Ang lalaki ay ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig. Palagi siyang napapaligiran ng mga babae na nagsisikap na makuha ang kanyang atensyon, kaya hindi na kailangan ng lalaki na suyuan ang ibang tao. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Henry at same time na sinabi, iba si Jill sa mga babaeng iyon. Ang mga babaeng iyon ay mga bedwarmers at outlet para sa iyong mga sexual na pagkabigo. Let's be honest, may na-date ka na ba? Seryoso. Kailangang suyuan ang mga babae. Dahan-dahan lang. Halatang naiinis si Henry at ayaw na niyang ibalik ang paksang ito. May masaya ka ba? I'm very pissed and I need a stupid F***sucker to bully. Magsasalita pa sana si Jasper nang tumunog ang phone niya. Nang makitang galing iyon kay Vita, tinanggap ni Jasper ang tawag. Ilang sandali pa ay ibinaba na ni Jasper ang telepono at ngumiti kay Henry. Nasa oras ka lang. Ang hanggal na F***sucker na hinahanap mo ay ipinadala lang ang kanyang sarili sa isang pilak na pinggan. Kuwait, sa isang maliit na silid ng pagpupulong sa sangay ng Waterhoof City ng ICBS. Ang bawat senior executive ay naruroon, umupo sila ng tuwid at same time. Maliban sa mga empleyado ng ICBS, naroon din ang Vice President ni Prince at Soha. Ang kapaligiran sa kakaibang meeting room ay siksik at mabigat. Walang umimik. Tumangala si Prince para sulyapan si Vita sa hindi kalayuan. Napangisi ang dating, halatang halata ang masamang tingin sa kanyang mga mata. Mabilis na umiwas ng tingin si Vita nang makasalubong nito si Prince. Mukhang nagilty siya. Bahagyang inikot ni Prince ang katawan para tanungin ang Vice President ni Soha, kumusta ang monitoring operation ng babaeng iyon at ng bata. Normal ba ang lahat? Mabilis na bamulong ang Vice President ni Soha nang, nothing specials happened. Sila ay masunurin na nananatili sa bahay at hindi pumunta kahit saan. Tumango si Prince bilang paninigurado at mas lalong lumiwanag ang kanyang ngiti. Sa sandaling iyon, itinulak ang mga pintuan ng silid ng pagpupulong. Naglakad-lakad si Jasper papasok sa kwarto kasama si Henry. Kakapasok pa lang ni Jasper ay agad siyang tinutuyan ni Prince. You really dared to come, huh? At dito ko naisip na magtatago ka na parang duwag. Kalmadong sagot ni Jasper, bakit kailangan kong magtago? Habang tinatanong niya ito, umupo na rin sina Jasper at Henry. Umupo si Henry sa upuan at tumingin kay Prince. Hindi niya nakilala ang lalaki, ngunit ang mga taon ng karanasan sa paghakbang sa mga moron ay nagsabi kay Henry na si Prince ang pangunahing target na ilabas ang mga frustrations na naipon niya mula kay Jill. Si Henry ay tahasang nakatingin kay Prince pataas at pababa. Imbes na tumingin sa ibang tao, parang si Henry ay nakatingin sa isang prop isang sandbag upang palabasin. Si Prince ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang pag-uugali. Pinanliitan niya ng mata si Henry at ngumisi. Ito ang meeting room ng ICBS, Jasper. Nagdaraos kami ng napakahalagang pagpupulong dito. Hindi mo basta-basta madadala ang mga taong may intelektual na bansot sa silid. Agad na naging malamig ang ngiti ni Henry at tinitigan niya si Prince ng malamig bago sumagot, this alone is enough to make me beat the she***tea out of you, you F***ing idiot. Maaaring kasing yabang ni Prince, o higit pa, kaysa sa sino mang nakilala niya noon. Kaya naman, agad na nagdilim ang ekspresyon ng pahayag ni Henry. Haha, wow,
Napakahusay, kung gayon. Nagtaas ng boses si Prince. Matagal na nang may nangahas na makipag-usap sa prinsipe ng korona tulad ng ginawa mo. Itong Crown Prince. Lalagyan ng nobela. Natigilan si Henry. Tapos, tinuro niya si Prince at lumingon kay Jasper, may sira ba ulo niya? Sino nga ba ang tumatawag sa kanilang sarili nitong koro ng prinsipe sa panahong ito? Wala siyang tama sa ulo, di ba? Tumayo si Prince para ituro si Henry habang napuno ng apoy ng galit ang kanyang dibdib. I dare you to ******** repeat yourself. Sabi ko may mali sa utak mo, kamahalan. Tumawa ng malakas si Henry at casual na nag-cross legs. Hindi pa siya tapos sa pangungutya kay Prince. Isinabot ang daliri sa lalaki, nagpatuloy siya, bakit? Galit ka ba, halika at suntukin mo ako. Crown Prince your foot, idiot. Binigyan mo ako ng goosebumps of disgust. Dapat mag-ingat ang lahat ng nandito. Sino ang nakakaalam kung ang idiocy ay maaaring may padala? Baka baliw pa ang lalaking ito sa lahat ng nalalaman natin. Moherf ******. Papatayin kita. Papatayin kita. Galit na galit si Prince. Nananatili ang katotohanan na para harapin ang isang mapagmataas na anak ng trust fund tulad ni Prince, ang pinakamahusay na solusyon ay palaging maghanap ng mas mayabang at makapangyarihang trust fund child. Si Henry ang pinakamahusay na paraan ng pagharap sa lahat ng galit na ito. Nang makitang malapit nang mawala ang sitwasyon, nag-ipon ng lakas ng loob ang branch president para sabihin, mangyaring huminahon, mga Ginoo. Pumunta kami dito ngayon para sa isang pulong, kaya marahil ay dapat na nating simulan iyon. Kung maaari, mangyaring lutisin ang iyong mga personal na salungatan pagkatapos at ng pribado. Galit din ang Pangulo. Hindi niya kayang masaktan si Jasper o si Prince. Kung maaari, talagang gusto niyang tumalikod at umalis. Ayaw niyang masangkot dito. Ang mga salita ng Pangulo ay hindi ganap na walang silbi. Sinaman ng tingin ni Prince si Henry na naging dahilan ng pagnguso ng huli. Pinigil ni Prince ang galit na nagbabantang lalabas muli at hinampas ang mesa para sabihin, fine, let's start the meeting. Hindi na kailangan ng anumang kalokohan, diretso lang sa pagboto. Hinihiling ko ang pagwawakas ng lahat ng pakikipagsosyo kay Jasper. Iyon ang layunin ng pagpupulong ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1183. Bahagyang kumunot ang noo ng presidente ng branch nang marinig niya si Prince. Nasa ICBS sila at siya ang presidente dito. Siya ang host ng pagpupulong na ito. Gaano man kakapangyarihan si Prince at gaano kaimpluwensya ang kanyang pamilya, dapat pa rin niyang ipakita ang karaniwang paggalang sa pangulo ng branch na ito sa halip na gawing awkward ang sitwasyon para sa kanya. Sa kabila ng galit, inisip ng pangulo ang karakter ni Prince at nauwi sa buntong hininga. Mr. Lane, I'm sure nasabi na sa iyo ni Vice President Vito na ang meeting ngayon ay iminungkahi ng dalawa pang Vice President. Hiniling nila na pansamantala naming tapusin ang aming pakikipagtulungan sa iyo bago ibigay ng mga nakatataas ang patakaran sa online na pagbabayad. Alam ko na, makahulugang tiningnan ni Jasper ang dalawa pang vice-presidente na hindi naglakas loob na salubungin ang kanyang tingin at mahinahong sinabi. Bilang isang sangay sa unang baitang, ang sangay ng ICBS Waterhoof City ay nagpatakbo kasama ang isang presidente at tatlong vice-presidente. Hindi nakakagulat, matagal nang nanalo si Prince sa dalawa pang vice-presidente. Kung hindi, hindi sila maglalakas loob na magbigay ng mungkahi na makakasakit kay Jasper. Alam ng presidente ng branch ang malilim na negosyo sa ilalim, at alam din niya na ito ang paraan ni Prince para salakayin si Jasper. Bumantong hininga siya at nagpatuloy, hindi rin madali ang trabaho natin, Mr. Lane, at sana maintindihan mo kung saan tayo nanggaling. Oo naman, mayroon kang mga protocol na dapat sundin, pagkatapos ng lahat. Normal lang na magdesisyon kang magpulong kapag ang dalawang vice-presidente ay nagmungkahi ng iisang bagay sa parehong oras, sabi ni Jasper na may kasamang ngiti sa mata ng gasuklay, lalagyan ng nobela. Bago ito kailangan niyang harapin ang pagmamataas at pagiging dominante ni Prince, ngayon ay nahaharap siya sa pangunawa at pagkabukas palad ni Jasper. Kung ikukumpara ang dalawa, tumaas ng husto ang pabor ng Pangulo kay Jasper. Tingnan, ito ay kung paano matagumpay na mga tao ay dapat kumilos. Makatuwiran na marami na siyang narating sa kabila ng pagiging bata pa niya.
Unlike some trust fund children na marunong lang maging mayabang. Sa kabila ng taos puso niyang naisip, hindi ito nang ahas na ipakita ng Pangulo sa kanyang ekspresyon. Haha, hindi ko alam kung tatawagan kitang matapang o tanga, Jasper. Alam mong matatalo ka, pero pumunta ka pa rin dito para ipahiya ang sarili mo. Sinaman ng tingin ni Prince si Jasper at tumawa ng malakas. Magtatago ako sa bahay at hindi nalalabas kung ako sayo. Gamitin mo man lang ang utak mo at mag-isip. Ang katotohanan na maaari akong umupo dito ngayon ay nangangahulugan na ako ay 100% sigurado na ako ay makakakuha ng iyong partnership. Kapag nangyari iyon, ang iyong Bulge * TJW payment ay magiging isang malaking biro lamang. Ang JW payment na opisyal na inilunsad lamang sa isang araw ay agad na nawala ang pakikipagsosyo nito sa ICBS sa susunod. Paano mo itataas ang iyong ulo pagkatapos nito, Jasper? Ha 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 ha. Sobrang sigurado ka na mananalo ka? Tanong ni Jasper. Makahulugang sinulyapan ni Prince ang walang ekspresyon na mukha ni Vita at tumawa ng malakas. Masyado ka pang bata, Jasper. Paano kung maswerte ka at kumita ka ng kaunti? Ang pinakakomplikadong bagay sa lipunan ay ang pag-iisip ng tao. Sino ka sa tingin mo para maglaro ng isip? Hindi mo maintindihan ang ibig kong sabihin. Okay lang yan, sigurado akong mauunawaan mo agad. Hindi na ako makapaghintay na makita ang kawili-wiling pagmumukha mo noon. Malalaman mo sa lalong madaling panahon na nakuha na kita sa aking palad nang hindi mo nalalaman. Sa tingin mo makakatakas ka sa kontrol ko. Siguradong walang muwang ka mag-isip ng ganyan. Nilinggan ni Prince ang presidente at walang pakialam na sinabi, ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo na. Ang panunumbat na ito ay agad na naging sanhi ng paglaki ng galit ng Pangulo sa mga limitasyon nito. Itinulak niya ang kanyang pagkadismaya at same time na sinabi, kung ganoon nga, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tere na sa pagboto. Mangyaring itaas ang iyong kamay kung sumasang-ayon kang wakasan ang pakikipagsosyo sa JW payment. Pagkatapos magsalita ng Pangulo, nagtaas ng kamay ang dalawang vice-presidente na sinuhulan ni Prince. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga kamay sa hangin, ang dalawa ay hindi naglakas loob na tumingin kay Jasper. Sa halip, ang kanilang mga mata ay sinanay sa mesa sa harap nila na tila ito ay isang uri ng kayamanan. Ayon sa mga tuntunin ng sangay, higit sa kalahati ng mga boto ay kinakailangan kung nais ng bangko na wakasan ang isang kontrata na normal na gumagana at hindi nagdulot ng anumang pagkalugi. Ang bawat vice-presidente ay isang boto, habang ang Pangulo ay humawak ng dalawa. Ayon sa plano ni Prince, kailangan lang niyang suhulan ang tatlong vice-presidente, at maaaring hindi pansinin ang paninindigan ng Pangulo. Kung tutuusin, ang Pangulo ay mas mahirap na suhulan kaysa sa kanyang mga vice-presidente. Higit sa lahat, alam din ni Prince na hindi katulad ng ibang branch ang Waterhoof City branch. Ang Pangulo ng sangay ng Waterhoof City ay mas mataas din kaysa sa mga Pangulo ng iba pang mga sangay sa probinsya. Hindi magiging madali ang suhulan ang gayong tao. Kaya, hindi niya kailanman binalak na sirain ang Pangulo sa unang lugar. Gayunpaman, ito rin ang dahilan kung bakit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita lamang niya ang dalawang nakataas na kamay. Pinandilatan ni Prince si Vita ng matinding pagkabalisa ang namumuo sa kanyang dibdib. Vice President Vita, oras na para itaas mo ang iyong kamay. Kumuyam ang panga ni Prince at tumalsik. Bawat salita na binigkas niya ay puno ng lason. Habang nakaupo ng tahimik, kumaibot ang talukap ng mata ni Vita, at sa wakas ay pinag-isipan niya ito. Balak niyang kampihan si Jasper. Ibig sabihin, nasaktan na niya si Prince kahit ano pa ang kahihinatnan ng meeting na ito. Wala nang dapat ikatakot ngayon. Matapos maunawaan ito, mahinang sumagot si Vita, bakit kailangan kong itaas ang aking kamay kapag hindi ako sumasang-ayon sa pagwawakas? Hinampos ni Prince ang kamay sa mesa at bumangon. Pinandilatan niya si Vita at umungol, gusto mo na ba talagang mamatay, Vita Lane? Prinsipe Chavez. Umangat ang ulo ni Vita para tignan ang lalaki. Agad na sumabog ang kanyang galit na naipon nitong mga nakaraang araw at sumigaw siya na parang banibitawan ang lahat ng kanyang inhibitions. Ito ang meeting room ng ICBS. Labag na sa mga panuntunan ang pagpayag na dumalo ka sa pulong na ito. Sinusubukan mo ba talagang pakialaman ang panloob na desisyon ng ICBS sa pagboto?
Hindi inaasahan ni Prince na sasalungat sa kanya si Vita. Parehong galit at frustrated, sisimulan pa lang niya ang pagsabihan ng mga tao nang marinig niya ang malabong sinabi ni Henry, "Exactly. Akala mo talaga ikaw ang Crown Prince. King idiot. Vita Lane, di ba? Magandang trabaho. Gusto ko ang mga salitang sinabi mo. Pagagalitin mo siya, oo. Kung ang Kingdom sa na ito ay maglalakas loob na tadyakan ang kanyang paa at magtantrum dito, sisirain ko ang kanyang paa." Hindi man lang pinansin ni Prince ang sinabi ni Henry. Pinandilatan niya si Vita at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Wala ka bang takot na tuluyan na kitang sirain habang buhay gamit ang nasa kamay ko, Vita?" Walang ekspresyon si Vita habang malamig na sumagot, "Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo." Sa sandaling iyon, talagang magiging tanga si Prince kung hindi pa rin niya napagtanto na ginawa siyang tanga ni Jasper. Napalingon siya bigla at tinitigan si Jasper. Sigaw ni Prince, "Ikaw ang sumire sa plano ko, Jasper. Alam mo naman lahat, di ba?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1184. Ano ba talaga ang dapat kong malaman? Tumingin si Jasper kay Prince at mahinahong sinabi. Hingal na hingal, halos hindi na napigilan ni Prince ang takot at galit sa loob niya. Nasa kanya ang tagumpay na iyon, ngunit nagawa ni Jasper na makawala sa kanyang bitag, na walang iniwan na bakas. Nakakatawa kung paano inisip ni Prince na ang tagumpay ay sa kanya lamang ang nakalipas. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng kanyang nakitang tagumpay ilang sandali lamang ang nakalipas laban sa sitwasyon na ngayon ay nagpagalit kay Prince ng walang katapusan. Tumigil ka na sa pag-arte. Walang pakialam si Prince ngayon, at sumabog siya. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang asong si Vita na ipagsapalaran ang kanyang buhay at tumayo sa tabi mo, ngunit dahil gusto niyang mamatay, pagkatapos ay tutuperin ko ang kanyang hiling. With that, napatitig si Prince kay Vita at nginisyan. Vita Lane, hinding-hindi mo na makikita ang dalawa sa buong buhay mo. At maghintay ka lang, ikakalat ko ang balita tungkol sa ginawa mo para malaman ng lahat. Ikaw ay nagkaroon nito para sa iyong sarili. Huwag mo akong sisihin, sisihin mo ang sarili mo at si Jasper. Nadala ko na sila kagabi. Casual na pinutol ni Jasper si Prince. Bahagyang tumagilid ang ulo, tumingin siya sa lalaki, na halatang natulala sa balita, na may ngiti sa mata. Pwede mong tingnan kung hindi ka naniniwala sa akin. Nagulat si Prince. Matapos ang nangyari, hindi na nakaramdam ng tiwala si Prince sa sarili niyang plano. Mabilis siyang lumingon para titigan ang Vice President ni Soha. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa buong huli at hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras. Kaya naman, agad niyang tinawagan ang kanyang mga nasasakupan. Makalipas ang ilang sandali, ang Vice President ni Soha ay naupo sa upuan at malungkot na tumingin kay Prince. Matapos makita ang reaksyon ng Vice Presidente ni Soha, hindi na kailangan pang magtanong ni Prince para malaman niya na talagang dinala ni Jasper ang mga tao. Sa sandaling iyon, talagang nakaramdam ng pagkahilo si Prince. Tinitigan niya si Jasper at nanggigigil ang mga ngipin. Sa sobrang galit, ngumiti siya at sinabing, "Wow, wow, wow. Ang galing mo, Jasper. May itatanong lang ako sa'yo. Paano mo nalaman?" Paulit-ulit na inaalala ni Prince ang mga nakaraang araw ngunit wala siyang nakitang butas sa buong pagpapatupad ng kanyang buong plano. Higit sa lahat, ang bawat aspeto ng plano ay sobrang tago kaya hindi dapat magkaroon ng panahon si Jasper na mag-react. Gayunpaman, nanatili ang katotohanan na nalaman ni Jasper ang kanyang plano, at nakahanap pa nga siya ng pagkakataong ibalik ang sitwasyon sa kabila ng mahigpit na oras. Ang kanyang mapagmataas na sa ay ang talagang nakakaawa na iningatan sa dilim. Namula si Prince nang maisip niya ito. Ilang sandali pa ang layo niya sa pagluwa ng isang subo ng dugo. Kanina ka lang nagsabi, Your Highness. Ang pinakakomplikadong bagay sa lipunan ay ang pag-iisip ng tao, mahinang sabi ni Jasper. Itong Your Highness, ay tumawid sa kwarto at hinampas si Prince sa kanyang mukha. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Prince. Ang komento tungkol sa kung paano ang pag-iisip ng tao ay ang pinakakomplikadong bagay na nagparamdam sa kanya ng labis na galit. Naisip niya kung gaano siya ka-pride noong sinabi niya ang mga katagang iyon noon.
Kung ikukumpara ito sa kasalukuyang sitwasyon, pakiramdam ni Prince ay hinuberen siya at ginawang tanga sa harap ng lahat. Galit, paghihirap, nanginginig ang buong katawan ni Prince habang umaagos ang masalimuot niyang emosyon. Nanginginig siya at umungol, sana mamatay ka na lang, Jasper. Sa sandaling iyon, isang thief ang tumunog sa tabi ni Jasper. Si Henry ay labis na natuwa at nasasabik. Isa ka talaga sa mga stupidest F***suckers na nakita ko. Tinutukoy mo pa rin ang iyong sarili bilang Crown Prince kanina at dito ka gumagalaw na parang F***Kingdom monkey. Sobrang katawa-tawa, ha. Sa sobrang galit, pakiramdam ni Prince ay sisabog na ang kanyang ulo nang marinig niyang tinutuya siya ni Henry. Tinuro niya si Henry at napasigaw, "Who the F***sick are you? Tumawa ka ulit at papatayin ko ang buo mo." Pamilya. Sa mga sandaling ito, bago pa man sinasadyang aminin ni Prince sa kanyang sarili, alam na niya na hindi na niya maaaring tukuyin ang kanyang sarili bilang Crown Prince. Marahil ito ay dahil sa pagbabago ng sitwasyon, o marahil ang mga salita ni Henry ay nagparamdam sa kanya ng tunay na kahihiyan. Siya lang ang makakaalam ng totoong dahilan nito. Ngumisi si Henry at habang hindi nagbabago ang ngiti sa kanyang mukha, naging masama ang tingin niya. Pagdating sa pagiging isang trust fund child, ang Young Master Law ay kasing lakas, kung hindi man mas malakas, kaysa sa iba. Ako ang laging nananakot na papatayin ang buong pamilya ng isang tao. Saang maliit na butas nag-crawl ang isang pipong F***sucker na tulad mo? How dare you act high and mighty in front of me? Hindi man lang yumuko si Henry kay Jill, ang babaeng pinakamamahal niya, kaya walang paraan na sumuko siya kay Prince. Hinablot ni Henry ang tasang iniinom niya habang nagsasalita at marahas na ibinato kay Prince mula sa tapat ng conference table, coaster at lahat. Kung isasaalang-alang ang pagkakakilanlan ni Prince, siya ang palaging umaatake sa iba sa galit habang ang kabilang partido ay hindi kailanman maglalakas loob na lumaban, walang sino man ang naghagis ng kahit ano sa kanya noon. Wala kahit sa pinakamaligaw niyang panaginip. Ang puting ceramic cup na ito ay bumagsak mismo sa kanyang ulo. Nagkaroon ng putok, na sinundan ng tunog ng ceramic cup na nabasag. Tumalsik ang nasusunog na mainit na tsaa sa kanyang mukha at may maliit na sugat sa kanyang noo. Nasunog ito at napasigaw si Prince habang nakatikip ang isang kamay sa kanyang noo. Nagulat ang lahat sa tanawin. Kahit anong inis nila sa kay-abangan ni Prince, hindi pa rin nila naisip na atakihin siya. Ang paggawa nito ay maglalagay sa kanila sa matinding panganib. Nagkataon, hindi natatakot si Henry sa gulo. Habang sumisigaw si Prince at nanatiling nakatulala ang lahat sa kanilang upuan, tumayo si Henry at naglakad-lakad sa conference desk para tumayo sa harap ni Prince. Pagkatapos ay itinaas ni Henry ang kanyang kamay upang hawakan ang isa sa kanyang kwelyo. Nakakahiya at nakakaawa ang itsura ni Prince na may laman na tsaa at dahon ng tsaa habang umaagos ang dugo sa mukha niya. Binuhat siya ni Henry mula sa kanyang upuan na parang isa siyang maliit na sisiw na walang magawa. Napangiti ng kawawa si Henry habang nakatitig sa masakit na ekspresyon ni Prince. Crown Prince, di ba? Sige na, paano kung koronahan mo ulit ang sarili mo? Itinaas ni Henry ang kanyang kamay para sampelan si Prince ng 2 beses habang nagsasalita ito. Hindi pa nakakabalik si Prince sa realidad mula sa sakit ng kanyang noo na naputol sa tasa. Matapos ang 2 sampal na ito, natulala si Prince. Moherf **King hell. Patayin ang buong pamilya ko. Subukan mo man lang tingnan ang katangahan mong pag-uugali. Saway ni Henry bago itinulak si Prince pabalik sa upuan niya. Tumingin si Henry kay Prince mula sa itaas at mayabang na sinabi, "Sino ka para makipagkompetensya sa akin sa mga tuntunin ng pagmamataas, ha?" Si Prince ay namuhay ng mayabang sa loob ng mahigit 20 taon. Ganun pa man, ito ang unang pagkakataon na tuluyan siyang natabunan ng ibang tao sa ganitong aspeto, lalagyan ng nobela. Puro puot at takot ang nasa mga mata ni Prince habang nakatitig kay Henry. Sa sobrang galit at takot, nagbago ang boses ni Prince. "Sino ka ba? Sabihin mo sa akin. Papatayin kita. Gagawin ko." Nagtaas ng kamay si Henry at muling sinampal si Prince. Saka siyang umisi at sumagot, "Sino ako? Pumunta sa Harbor City at magtanong kung sino ang pinakamakapangyarihang Young Master. Ganyan ako. Huwag mong kalimutan, dump **sick.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1185. Ang lahat ng ito ay talagang mabilis na nangyari. 1 minuto na lang ang lumipas mula nang ihagis sa kanya ni Henry ang tasa kay Prince na sinampal ng maraming beses. Natigilan ang lahat ng nasa meeting room. Lalo na ang presidente. Labis niyang hindi nagustuhan si Prince at wala siyang ibang gustong itaboy sa kwarto. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katayuan ni Prince, alam ng Pangulo na malalagay siya sa malaking problema kapag may nangyari kay Prince ngayon dahil kay Henry. Sa kabilang banda, wala siyang ideya na mangyayari kay Henry. Hindi niya nakilala si Henry, ni hindi niya alam kung saang pamilya nanggaling si Henry. Ang alam lang niya ay si Jasper lang ang makakapidyo kay Henry, lalagyan ng nobela. Mr. Lane, I don't think it would be good for anyone if this situation get out of hand. Tiningnan ni Jasper ang takot na ekspresyon ng presidente at mahinahong sumagot, Prince pissed my friend off kaya normal lang na binabayaran niya ang presyo. Bakit, Mr. President, sa tingin mo ay malalayo na tayo? Napangiti ang Pangulo at sumagot ng, sa tingin ko lang, hindi naman gustong makita ng sino man dito na may masamang mangyari sa ganitong sigalot, di ba? Sa sandaling iyon, nanunuya si Henry at sinabi sa Pangulo ng hindi maganda, ano ang kinatatakutan mo? Ako ang bumugbog sa kanya, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi naman sa kailangan kong panagutin mo ito. Nakita ni Jasper na naging awkward ang ekspresyon ng presidente at mahinahong sinabi, Mr. President, ano ang ideya ng pulong na ito, kung gayon? Tila nagising ang Pangulo sa kanyang pagkatulala at agad na sumagot, it's denied, of course. Magpapatuloy ang partnership namin sa iyo, gaya ng dati, Mr. Lane. Tumango si Jasper at sinabing, Mr. President, ang ating partnership ay palaging nakakatuwang sa magkabilang panig, at hindi kailanman nagkaroon ng isyu sa buong buhay nito. Dahil ang mga interes ng lahat ay natutugunan at nakinabang sa pakikipagsosyo, mas gugustuhin ko kung hindi na mauulit ang mga katulad na sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang abala at wala akong oras upang hintayin na magdaos ka ng isang pagpupulong tungkol dito tuwing ibang araw. Kung dapat mong isaalang-alang na wakasan ang aming pakikipagsosyo muli sa ilang maliit at hindi gaanong mahalagang bagay, kung gayon wala akong nakikitang punto sa karagdagang pakikipagtulungan sa iyo. Nakikita mo ba kung saan ako nanggaling? Ngumiti ng pilit ang Pangulo at tumango. Sisiguraduhin kong mapapansin iyon, Mr. Lane. Ipinapangako ko na hindi na mauulit ang mga katulad na sitwasyon. Maaaring sabihin ng sino mang matalinong tao na labis na hindi nasisiyahan si Jasper sa agenda ng pulong, ngayong araw. Kaya naman pinuna niya ang Pangulo, o sa halip, pinuna niya ang buong sangay ng ICBS. Sa layuning ito, ang presidente na nagkamali ay walang masabi kundi tiisin ito at aminin ang kanyang mga pagkakamali. Kung tutuusin, sa pananaw ng isang kasosyo sa negosyo, ang pagpupulong na ito na kanilang ginawa ay talagang napaka-unstandardized. Kahit na ito ay dahil sa pang-aapi mula sa mga pamamaraan ni Prince. Isang matalinong pagpili, aalis na kami, Henry. Tawag ni Jasper kay Henry. Henry made a sound of acknowledgement and scoffed as he stared at Prince. Tandaan mong pumunta at hanapin ako, tanga. Casual na sinundan ni Henry si Jasper palabas ng kwarto. Si Prince ay nanatiling tahimik sa buong oras, ngunit walang nakakaalam kung ito ay dahil sa galit o takot. Nang tuluyang makaalis sina Jasper at Henry sa meeting room ay nagpakawala siya ng sobrang galit at nakakadurog na sigaw. Mas gamaan ang mood ni Henry nang lumabas siya ng ICBS. Halos mabaliw ako sa kung paano ko itago ang lahat ng frustration na ito nitong mga nakaraang araw. Napakasarap sa pakiramdam na ilabas ang lahat ng sama ng loob ko sa pagkakataong ito. Tumawa ng malakas si Henry. Binuksan ni Jasper ang pinto ng kotse at pumasok sa loob. Pagkatapos, kinurot niya ang tungki ng kanyang ilong at sinabing, hindi ito pababayaan ni Prince ng ganoon kadali. Maging mas maingat sa susunod na mga araw at manatili sa tabi ko. Walang pakialam na sagot ni Henry, parang maglalakas loob siyang guluhin ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1186. Mas mabuting mag-ingat palagi. Medyo iba si Prince sa mga nakilala namin. He could very well do something rash, seryosong sabi ni Jasper.
Kumaway si Henry sa kanya sa isang kalahating pusong pagkilala. Hindi niya sineseryoso ang lalaki. Napabayaan na lamang ni Jasper ang sitwasyon nang makita ang reaksyon ng lalaki. Ang tanging nagawa niya ay hilingin kay Julian na bantayang mabuti si Henry sa kanilang pagbabalik. Kuwait. Ang handang-handa na komperensyang ito ng ICBS na pinagtitiwalaan ni Prince ay natapos sa napakalaking tagumpay ni Jasper, lalagyan ng nobela. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kanyang tagumpay sa pulong na ito ay nangangahulugan na ang JW payment ay hindi na kailangang harapin ang anumang follow-up na problema sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, ang kailangang gawin ng Jasper, JW Capital, at mga subsidiary nito ay subukan ang kanilang makakaya upang sakupin ang buong merkado. Bago na ilabas ang dokumento para sa patakaran sa online na pagbabayad at ganap na binuksan ang merkado sa publiko, kinailangan ni Jasper na samantalahin ang kanyang mayoryang kontrol sa merkado. Kinailangan niyang gawin ito habang sabay na inaalis ang SOHA payments. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Pagkatapos ng lahat, parehong NETC, Senador, at Perfect World ay may kakayahang mga kumpanya. Lalo na ang NETC, na isa sa nangungunang 4 na web portal ng bansa. Pinili nilang makipagsosyo sa SOHA Payments, ibig sabihin. Hindi sila maaalis ng ganoon kabilis. Hindi rin naman nagmamadali si Jasper pagdating dito. Kinailangang kainin ang pagkain ng subo, at hakbang-hakbang lamang ang makukuha ng merkado. Ang opisyal na paglulunsad ng Treasure Hunter, kasama ang patuloy na hype sa United Legends, ay nangangahulugan na ang mga tao ay malapit nang maging pamilyar sa JW Payment. Halos imposible para sa ibang mga kumpanya na nakawin ang mga customer mula sa JW Payment. Ginugol ni Jasper ang sumunod na 2 araw sa malapit na pakikipag-ugnayan kay Wayne upang tingnan ang sitwasyon ni Treasure Hunter habang hinihintay ang pagbawi ni Prince. Gayunpaman, ang kakaiba ay hanggang sa 3 araw nang inilabas ng Swallow City ang patakaran sa pag-access tungkol sa online na pagbabayad at ang lahat ay nagsisimula ng maganap, hindi pa rin kumilos si Prince. Parang nawala yung lalaki, bahagyang nawala si Jasper. Hindi inaasahan ni Jasper na si Henry ang dahilan sa kawalan ng paghihiganti ni Prince. Sa isang liblib na pribadong tea house sa Waterhoof City, umupo si Prince sa pinakadakilang pribadong silid at hinawakan ang hikaw sa kanyang tenga. Napakasama ng ekspresyon niya. Ang nakaupo sa tapat niya na may maliit na ngiti ay walang iba kundi ang lalaking matagal nang nakatago kay Conrad Monty. Crown Prince, ang galit at galit ay walang silbi sa maraming sitwasyon. Bumangon si Conrad at yumuko para buhusan si Prince ng isang tasa ng tsaa at sinabi niya ito. Sinulyapan ni Prince ang umuusok na kulay amber na tsaa bago niya tinignan ng masama si Conrad. Then, he sneered, "Huwag mong isipin na dahil lang sa aso ka ni Fabian ibig sabihin may karapatan kang magturo sa akin ng kahit ano. Wala ka lang kung wala si Fabian." Hindi naman nagalit si Conrad sa narinig. Sa halip, isang crescent-eyed na ngiti ang isinagot niya, "Tama ka. Wala ako kung wala si Mr. Atticus. Ang pagiging Conrad Monty lang ay hindi sapat na mahalaga ako para malaman ng prinsipe ang pangalan ko, lalo pat turuan siya ng leksyon." Hinawakan ni Prince ang kanyang hikaw at sumagot, "Kaya hindi ka tanga." Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Conrad. Walang bakas ng kawalang kasiyahan o galit sa kanyang mukha habang siya ay yumuyuko upang magtanong, "Kung gayon, kamahalan. Ano ang desisyon mo sa mungkahi ni Mr. Atticus na magtulungan?" "Magtutulungan? Oo naman. Hanggat maalis ni Fabian ang F***sacker na si Henry na iyon, wala talaga si Jasper." Mayabang na sigaw ni Prince. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1187. Matapos mapahiya ng masama ni Henry sa meeting room ng ICBS, ang unang ginawa ni Prince sa pagbabalik niya ay ang hanapin ang pagkakakilanlan at family background ng lalaki. Lalong nalungkot si Prince nang makita niya ang kanyang hinahanap. Ang pagkakakilanlan at katayuan ni Henry ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Pansamantalang inaliw ni Prince ang pag-iisip na alisin si Henry sa pamamagitan ng mas madidilim at ilegal na paraan. Maaaring impulsive at mayabang si Prince, ngunit hindi siya tanga. Matapos timbangin ang mga kahihinatnan, nagpa siya ang lalaki na isuko ang pagpipiliang iyon. Ang plano ni Prince ay maaapektuhan ng marami. Makapangyarihang mga tao.
Hanggang sa puntong ayaw na ni Prince na pasanin ang mga responsibilidad na galitin sila. Sa sandaling ito, hinanap siya ni Conrad. Hindi alam ni Prince kung sino si Conrad sa simula. Tumawag mula kay Fabian para mangyari ang pagpupulong ni Prince at Conrad. Bahagyang ngumiti si Conrad nang marinig niya si Prince at sumagot, gaano ba kahirap na alisin si Henry? Nagtaas ng kilay si Prince at nagtanong, may plano ka? Ngumiti si Conrad at sumagot, dapat alam mo, Crown Prince, na mas madaling pakitunguhan si Henry kaysa kay Jasper. Kung ihahambing mo si Jasper sa isang tusong jackal, si Henry ay isang ligaw na aso lamang. Pagdating sa mga ligaw na aso, ang kailangan mo lang gawin ay bahagyang mainis at mahuhulog ito sa bitag na iyong itinakda. Pinaikit ni Prince ang kanyang mga mata at walang sinabi. Itinaas ni Conrad ang kanyang tasa para humigop bago siya nagpatuloy mag-isa, Mr. Nakipag-ugnayan na si Atticus sa malaking bilang ng mga kaaway ni Jasper. Halos kumpleto na ang setup, at mamamatay si Jasper kapag nag-harvest na tayo. Nanunuya si Prince at sinabi nila na si Fabian ang may pinakamagandang plano sa mga kabataan ng Harbor City. Pero ngayon kung titingnan ko, hindi naman siya kakaiba. Kailangan bang maghanda kayong lahat para lang mawala si Jasper? Kailangan o hindi, sigurado akong natutunan mo ang iyong leksyon. Tama, kamahalin. Lalagyan ng nobela. Nagdilim ang ekspresyon ni Prince sa sinabi ni Conrad. Dahil nakaisip ka na ng kompletong plano, ano ang hinahanap mo sa akin? Iniba ni Prince ang topic at tense na tanong. Ang isang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan, Crown Prince. Dahil magkaibigan tayong lahat, sigurado akong marami pa tayong makakasamang partnership habang inaalis natin ang iisang kaaway, hindi ba? Misteryosong sabi ni Conrad. Sabihin, halimbawa, Mr. Atticus, Empire Meet, kung handa kang sumali, tiyak na magiging isa ka sa nangungunang 5 miyembrong may mataas na antas. Ito ay lubos na pool ng mga kontak. Empire Meet, ngumuso si Prince, may Empire Meet din sa Swallow Capital. Ano ang pagkakaiba ng organisasyon ni Fabian sa Swallow Capital? May malaking pagkakaiba. Ang Empire Meet ng Swallow Capital ay hindi na kasing sopistikadong dati. Maaaring sumali dito ang sino mang may ilang milyong asset. Ang clubhouse na ganyan ay hindi karapat-dapat sa katayuan mo, Crown Prince, sabi ni Conrad. Kinawayan siya ni Prince at sumagot, galing ako sa mainlands. Paano mo inaasahan na itataas ko ang aking ulo kapag may lumabas na balita na sumali ako sa Empire Meet ni Fabian sa Harbor City? Ang paksayon ng harbor. At ang paksayon ng mainland ay may malalim na alitan sa maraming bagay. Hindi tulala si Prince. Bilang may-ari ng Clear Seas, ang ama ni Prince ay isang mahalagang tao sa paksayon ng mainland. Masyadong sensitibo ang pagkakakilanlan ni Prince para sumali siya sa Empire Meet ni Fabian. Kaya naman hindi siya pumayag noong una pa lang. Malamig na sambit ni Prince nang makitang gustong ipagpatuloy ni Conrad ang pagsasalita. Madilim niyang sinabi, huwag mo akong bigyan ng walang kwentang kalokohan na ito. Gusto ko lang mamatay sina Henry at Jasper. Kailangan pa natin ng ilang oras bago harapin si Jasper, ngunit para mawala si Henry, easy peasy. Si Conrad ay matalinong lumipat mula sa paksa ng Empire Meet nang makita niya kung gaano kawalang interes si Prince dito. Sa halip, nakipag-ugnayan siya sa bagong paksa ni Prince. Naningkit ang mga mata ni Prince nang marinig niya si Conrad at hinampos niya ang mesa habang sinabing, sige. Ano ang nasa isip mo? Papayag akong magtulungan kung magtagumpay ka. Sa sandaling ito, walang ideya si Jasper na nakarating na si Conrad sa Waterhoof City at nakipagsabwatan kay Prince na salakayin siya at si Henry. Sa kasalukuyan, pinasundan ng lalaki si Julian kay Henry. May mga kaibigan din si Henry sa Waterhoof City. Dahil sa pagkabigo, ang lalaki ay nagpunta sa iba't ibang lugar upang maghanap ng kasiyahan. Lahat kasama ang mga kadudad ang kaibigan niya, syempre. Upang matiyak ang kaligtasan ni Henry, pinasunod ni Jasper si Julian sa isa pa kung sakali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1188. Sa kabila ng pagkadismaya ni Henry sa ayos, sumuko siya kay Jasper. Hindi kasama ang dalawang lalaki sa pamilya Lo at si Anna, ang tanging tao sa buong mundo na baluktot ni Henry ay si Jasper. Umalis na rin si Jasper pagkatapos niyang paalisin si Henry.
Masyadong naging abala si Jasper nitong mga nakaraang araw kaya ngayong medyo malaya na siya, nagpasya siyang pumunta sa kung saan. Sa paglaki ng modelo ng negosyo ng JW Capital, si Jasper ay kulang din sa mga talento. Ang pinagkaiba lang noon ay ang JW ay mayroon na ngayong sapat na reserbang human resources, kaya hindi na kailangan pang maghanap ni Jasper ng mga tao. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Jasper na hanapin ang lalaking ito mismo. Masyadong kakaiba ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Ito ay si Baz Willis, ang superior ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay. Ibinahagi ang parehong pangalan at apelyido bilang isang makasaysayang general, itong si Baz Willis ay isang ganap na master sa financial circle. Si Baz, ang dating superior na ito ni Jasper, ay isang taong may lubos na maalamat na kasaysayan, lalagyan ng nobela. Ang lalaki ay naninirahan sa mga lansangan mula noong siya ay 12, at siya ay nagtiis ng maraming paghihirap bago siya bumalik sa Summerland sa edad na 20. Pagkatapos magtrabaho sa mga kusina at manang street stalls, ang lalaki ay sa wakas ay pumasok sa industriya ng pananalapi. Sa pagsipi sa sinabi ng lalaki kay Jasper sa kanyang nakaraang buhay, lahat ng 35 taong halaga ng talento ay ganap na lumipad nang sa wakas ay nakatagpo niya ang industriya ng pananalapi. Inabot lamang ang lalaki ng ilang taon mula nang simulan niya ang kanyang paglalakbay sa entrepreneurship para makamit niya ang netong halaga na daan-daang milyon. Alam ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay na higit pa ang maaaring makamit ng kanyang superior kung hindi dahil sa malaking pagbabago sa kanyang pamilya. Si Jasper ay naging subordinate ng lalaki sa loob ng higit sa isang dekada sa kanyang nakaraang buhay, kaya alam niya na kailangan ng JW Capital ang talento tulad ni Baz. Natural, gusto ni Mr. Lane na linawin na hindi niya sinasadyang gamitin ang kanyang dating superior para magtrabaho para sa kanyang sarili dahil sa hindi kasiya siyang kasiyahan. Bagaman, kailangan niyang aminin, ito ay isang kawili-wiling konsepto. Ayon sa alaala ni Jasper sa mga walang ginagawang pakikipag-chat kay Baz sa kanyang nakaraang buhay, ang lalaki ay dapat na nagtatrabaho sa isang tindahan ng kamag-anak sa Legends District. 26 Golden State Street. Pagkababa ng taxi, tumangala si Jasper para makita ang isang tindahan ng video product. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jasper. Wala siyang matandaang sinabi ni Baz tungkol sa isang kamag-anak na nagbebenta ng mga CD. Ang mga bata ng 80 ay hindi estranghero sa mga tindahan ng pag-arkila ng CD at cassette tape. Sa katunayan, ito ay dating lubhang kumikitang negosyo mahigit isang dekada na ang nakalipas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ilang oras na lamang bago maalis ang mga tindahang ito. Gayunpaman, dahil narito pa rin siya, naramdaman niya na maaari rin siyang pumasok upang tumingin sa paligid. Itinulak ni Jasper ang pinto at tumangala, tanging 3 hanggang 5 lalaki ang nagpipisikal at maingay sa shop. Napapaligiran sila habang pinapagalitan at pinagtutulakan ang superior ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay, si Baz. Kahit na higit sa isang dekada mas bata, naantig si Jasper sa malaking pagbabago sa ugali ng lalaki. Sabihin mo sa tiyuhin mo na magsisisi siya sa pagkakautang sa pera ng Easy Media natin, little brat magbabayad ka bukas, o hehe, sisirain ko ang tindahan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1189. Napataas ang kilay ni Jasper nang marinig niyang magsalita ang chubby na lalaki. Easy Media. Di ba kumpanya ko yan? Bilang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa mainlands, walang ideya si Jasper na ang saklaw ng negosyo ng kanyang kumpanya ay lumaganap na may kinalaman sa pakikipagsosyo sa isang maliit na CD rental shop. Sa sandaling iyon, galit na sumagot si Bax, walang paraan na ibibigay ko sa iyo ang pera. Gusto namin ng mga opisyal na cassette tape, ngunit sa halip ay binibigyan mo kami ng mga pirated. Karamihan sa mga tape ay hindi man lang mapatugtog. Kalimutan ang mga tape na ganap na ibinalik ng mga customer ng Inway, nawalan pa ako ng ilang matagal ng customer dahil dito. Nawalan ako ng pera at reputasyon, kaya magpasalamat ka na hindi kita hinanap para sa kabayaran. Nagalit ang iilang lalaki nang marinig nila si Baz. Biglang itinulak ng matipunong lalaking nagsalita kanina si Baz, dahilan para mapa-atres ang huli. Kung hindi dahil sa shelf na nakasabit sa dingding na puno ng mga CD at cassette tape ay diretsyong bumagsak ang lalaki sa lupa. Anong kakasabi mo lang? Kami ay mula sa Easy Media.
Bakit tayo magbebenta ng pirated cassette tapes, ha? Ipagpatuloy mo ang paglabas ng kalokohan at papatayin kita. Namula sa galit si Baz at umungol, nahihiya ka pa bang sabihin yan? Alam ng lahat ng nasa Legends na nagtatrabaho sa industriyang ito na kinuha mo ang aming order at palihim na bumili ng pirated cassette tapes sa. Patahimikin mo kami, Ulrich. Alam naming inaabuso mo ang iyong kapangyarihan bilang maliit na ahente ng Easy Media na namamahala sa distrito ng Legends. Mas gugustuhin kong hindi na magnegosyo kaysa magbayad ka ng pera. Inihayag ni Baz ang mga galos sa pag-iisip ng grupo. Si Ulrich, ang pinuno ng grupo, ay tumitig ng masama. Sa sobrang galit, pinagalitan ng lalaki, F***CQ, brat. Manahimik ka. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay para sampilan si Bax sa mukha. Nakataas ang kamay, ngunit hindi ito bumababa. Nagpumigla si Ulrich at nilingan si Jasper. Sumigaw siya, wala itong kinalaman sa iyo, binata. Magwala ka o bubugbugin din kita. Paano magiging empleyado ng Easy Media ang isang tulad mo? Hindi pinansin ni Jasper ang pananakot ni Ulrich at nagtanong. Sa ganang kanya, ang bagay na ito ay mas mahalaga kaysa ano paman. Ngumisi si Ulrich at naglabas ng employee badge. Itinulak ito sa mukha ni Jasper, sinabi niya, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti, brat. Ako ay ahente ng Easy Media's Legends District. Ibinabahagi ko ang lahat ng mga supply ng mga videotapes at cassette tape ng Easy Media sa Legends, naiintindihan mo. Lalagyan ng nobela. Noon pa lang, ipinagmalaki pa ng isa sa mga allipeers ni Ulrich, hindi lang iyon, kundi ang pinsan ni Mr. Sandoval ay Vice President din ng Waterhoof City branch ng Easy Media. Ang mga sibilyang tulad mo ay hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ng isang taong napakagaling. Napapikit si Jasper at napangisi nang marinig ang lalaki. Sa pagkahinog ng teknolohiyang MP4 at MP5, ang merkado ay dahan-daang nagsimulang alisin ang mga cassette tape. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang isang industriya na may higit sa isang dekada na halaga ng kasaysayan ay magbabago sa magdamag. Gayunpaman, masasabi ng sino mang may sentido komon na ang mga electronics tulad ng MP4 at MP5 ang magiging hinaharap. Ang kasalukuyang focus ng Easy Media ay sa electronic music. Kasunod ng trend sa merkado ng online advertising, nagsimulang maging magulo ang pamamahala sa mga pisikal na tindahan na nagbebenta ng mga cassette tape. Dahil ito ay isang industriya na ganap na aalisin sa loob ng ilang taon, walang paraan na sino man ang maglalagay ng maraming pagsisikap at oras sa pamamahala nito ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon ang isang maliit na grupo ng mga tao na pagsamantalahan ito. Si Ulrich ay isa sa mga taong ito. Salamat sa kanyang mga kontak sa middle rank ng kumpanya, nakuha ni Ulrich ang kanyang sarili ng isang posisyon bilang isang ahente. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1190. Ang tinatawag na ahente na ito ay pinangasiwaan lamang ang mga order ng cassette tape at CD ng mga audiovisual product shop sa isang partikular na lugar. Kinuha ni Ulrich ang mga order ng mga tindahang ito, at sa halip na ibigay ito sa kanyang superior, pumunta ang lalaki at bumili ng mga pirated na cassette tape mula sa black market para ihatid sa kanyang mga customer. Higit pa sa panloloko sa mga audiovisual product shop na ito, sinisira din ng lalaki ang reputasyon ng Easy Media, lalagyan ng nobela. At hindi ka natatakot na maiulat sa paggawa nito? Tanong ni Jasper. Sandaling natigilan si Ulrich at ang iba pa bago sila humagalpak ng tawa. Tinuro ni Ulrich ang ilong ni Jasper at tumawa ng malakas. Gumagana ba ang utak mo? Mag-ulat. Vice-presidente ang pinsan ko at ako ang ahente ng lugar na ito. Kanino mo ako isusumbong? Lalong naging masama ang ekspresyon ni Ulrich habang sinabing, I'm warning you last time, brat. Magwala ngayon kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Pero kung may death wish ka, babuliin ko ang isang paa mo ngayon bago ka pa man lang makaiyak para sa awa. Mawala ngayon. Habang sinisigaw niya ito, mukhang mapuwersa nga ang chubby na si Ulrich. Sa sandaling iyon, sinabi rin ni Baz kay Jasper, salamat sa pagtulong, pare, ngunit ang isyong ito ay walang kinalaman sa iyo. Sa halip na tawagin silang mga empleyado ng Easy Media, ang mga taong ito ay talagang isang grupo ng mga bastos.
Walang kwenta makipag-away sa kanila, kaya go. Huwag mong ipasok ang iyong sarili sa hindi kinakailangang problema. Si Baz ay isang mabuting tao. Nakaisip si Baz ng sarili niyang pera para tulungan si Jasper sa mga paghihirap noong siya ay mahirap sa kanyang nakaraang buhay. Dahil mas matanda si Baz kay Jasper ng 7 hanggang 8 taon, inalagaan at binantayan ni Baz ang nakababatang parang kuya. Kung hindi dahil sa kanya, walang paraan na si Jasper, isang non-financial major graduate mula sa isang normal at hamak na universidad, ay hindi hihigit sa kanyang mga katunggali. Dahil sa pag-aalaga at proteksyon ni Baz kaya nakapagtiyaga si Jasper. Ito rin ang dahilan kung bakit pumunta si Jasper dito para hanapin si Baz. Hindi, kailangan ko talagang tanggapin ang bagay na ito sa sarili kong mga kamay, umiling si Jasper at tinanggihan ang kabaitan ni Baz. Tumanggi akong maniwala na ang mga managerial rank ng Easy Media ay bulok na sa ganoong antas sa Waterhoof City. To the point na pwedeng maging agent ang mga taong ganito. Bulag ba ang mga empleyado sa sangay ng Easy Media sa Waterhoof City? Nagulat si Ulrich sa sinabi ni Jasper. Huwag mo akong sisihin kapag ikaw ang may death wish, F***sting idiot. Sigaw ni Ulrich at winigayway ang kamay. Tapos, pinalibutan agad ng 3 hanggang 5 lalaki si Jasper. Gusto mo akong suntukin? Mas mabuting pag-isipan mo muna itong mabuti. Saktan mo ako at kailangan mong tanggapin ang buong responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Pamwesto sa gitna si Jasper at tumingin ng masama sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Walang bakas ng takot ang lalaki. Mr. Sandoval, paano kung may sumusuporta sa brat na ito? Tanong ng isang lalaki kay Ulrich nang makitang walang takot si Jasper. Kumunot ang noo ni Ulrich at pinaikit ang mga mata habang nakatitig kay Jasper. Ang mga taong tulad ni Ulrich ay hindi natatakot sa gulo, natatakot lamang silang masaktan ang isang taong mas mabigat kaysa sa kanila. Ito ay salamat sa mga koneksyon sa kanyang kamag-anak na si Ulrich ay maaaring magpakitang gilas dito sa Legends District at ay bully ang maliliit na may-ari ng mga audiovisual na tindahan ng produkto. Gayunpaman, kinailangan niyang mag-isip ng 2 beses bago niya tuluyang masaktan ang isang taong hindi niya kayang bayaran. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, brat. Sige na tumawag ka, gusto ko sana kung sino ang matatawagan mo, sigaw ni Ulrich kay Jasper. Nagpasya siyang i-play safe muna. As if naman worth it ang mga taong katulad mo sa phone call ko. Ang iyong pinsan ang vice-presidente ng sangay ng Waterhoof City, tama ba? Anyayahan siya. Malalaman niya kung sino ako, malamig na sagot ni Jasper.